silent channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 1551 hanggang 1560. 1551. Iniunat ni Yefan ang tumpok ng mga bato gamit ang isang kamay, itinukod ang sarili, at tumayo mula sa tumpok ng mga bato. Tulad ng inaasahan sa ninuno ng mahabang buhay na kaharian. Ang pagbaril ay walang awa, pinunasan ni Yefan ang alikabok sa kanyang mukha, ang kanyang mukha ay mahigpit. Oh, sa wakas nahulaan mo na ang pagkakakilanlan ng ninuno na ito, hehe. Talagang kawili-wiling swordsmanship. Dahan-daang lumakad ang ninuno ni Tianbao patungo sa gumuhong pader na bato, ang mukha ay nakatago sa likod ng maskara, tanging isang pares ng mga mata na may pahiwatig ng ang kulay ng banter at interes. Pagkatapos na tamaan ng isang tunay na pagkabigla ng enerhiya, hindi ka namatay. Ano ang iyong pagkakakilanlan? Ang ninuno na ito ay mas mausisa. At saka, saan ka nakakuha ng napakaraming magagandang espada? Ngumisi si Yefan, sadyang nataranta. Sinabi, nasa mahabang buhay na kaharian, napakaikli mo pa rin ba? Sa sinaunang mundo ng mga engkanto, maraming mga master na hindi mo kilala. Hindi mo kailangang maging masyadong mapanlinlang. Tungkol sa sitwasyon ng sinaunang mundo ng engkanto, ang negosyong Tianbao ni Benlao Ancestor ang pinakamalinaw na naiintindihan. Ang iyong hitsura ay napakabigla. Siguradong may malaking lihim na nakatago sa iyo. Ngunit kung hindi mo sasabihin, hindi ako nagmamadaling magtanong, kapag nahulog ka sa kamay nitong ninuno, mas maraming pahiwatig ang natural na makikita. Sabi ng ninuno ni Tianbao, ikanaway ang kanyang kamay, at agad na may ilang gintong bilog ng tunay na diwa, lumilipad patungo kay Yefan. Nagmamadaling hinawakan ni Yefan ang kanyang espada sa magkabilang kamay, tumatakbo sa dingding habang hinaharangan ang mga gintong halos. Keng keng keng. Gitling. Ang lumilipad na espada sa kanyang kamay ay bumangga sa mga siwang na ito, na naging dahilan upang mamanhid ang braso ni Yefan, at ang lumilipad na espada ay lalong nabasag ng gintong siwang. Napakalakas talaga ng puwersa. Nakaramdam si Yefan ng matinding pressure, at siya ay na-pressure at natalo sa labanan laban sa Changsheng Realm. Ang ninuno na si Tianbao ay madaling umindayog ng maraming gintong liwanag na bilog. Matapos mabuksan ng espada ang mga light circle na ito, tatalbog sila at patuloy na aatake kay Yefan. Patuloy na pinapalitan ni Yefan ang espada sa kanyang kamay, halos hindi makalaban ang kalahati ng kanyang lakas. Habang ang kanyang mga braso ay patuloy na namamanhid at humihigpit, sa wakas ay hindi na niya ito nakayanan, at napalunok ng pambobomba kay Ziziyuan. Bang! Tinawid ni Yefan ang kanyang mga espada sa kanyang harapan, ngunit ang mga gintong bilog na liwanag ay binomba ng higit sa 100 beses, na naging dahilan upang lumabas si Yefan at bumangga sa kabilang pader. Sa kabutihang palad, si Yefan ay may magaspang na balat at makapal na laman. Bagamat masakit ang buong katawan niya, hindi naman siya nagtamo ng anumang malubhang pinsala. Nakita ni Yefan na may take-off at landing ladder sa tabi niya, at nagmamadaling nag-sword, sinusubukang hatiin ang pinto. Boom! Sa isang malakas na putok, natigilan si Yefan nang makitang hindi nabuksan ng kanyang double swordsmanship of disintegration ang pinto. Kaawa-awang maliit na tao, sa tingin mo ba ang sikretong silid sa silong ng ninuno na ito? Ang Zinlong Pavilion ay isang tumpok lamang ng putik at lupa. Paano mo nagagawang lumabas ng ganoon kadali? Matapos ang mga gintong rune ay kumikislap, ang isang malaking bilang ng mga ginintoang bilog sa lihim na silid ay tila inspirasyon, at lahat ng mga ito ay mabilis na nanginig, na nakabitin sa hangin, na gumagawa ng isang hamang na tunog. Sa susunod na sandali, daan-daang light circle, tulad ng mga balang, ang sumugod kay Yefan sa bawat direksyon. Agad na nagpatawag si Yefan ng higit sa 1,000 lumilipad na espada at hinarang ang mga ito sa kanyang harapan, ngunit nabigo pa rin siyang harangan ng walang habas na pambobomba na ito. Bang bang bang! Ang! Naputol ang espada at kalasag, at ang mga kamay, paa, katawan, at leeg ni Yefan ay natama ng gintong halo. Paft! Naramdaman ni Yefan na ang kanyang mga panloob na organo ay nabaligtad, at siya ay tinamaan at tumalsik ng isang bibig ng dugo. Ang ikinagulat ni Yefan ay ang mga golden light circle na ito ay hindi lang tumama sa kanya, ito ay direktang nakakabit sa kanyang mga kamay, paa at katawan. Ilang sandali, ang buong katawan ni Yefan ay nakagapos ng mga gintong bilog na ito, na nagpapahirap sa paggalaw. Ang Golden Lock Jade, ng aking ninuno, ano ang lasa nito? Kung tamaan mo ang panlilinlang na ito, kung ang iyong tunay na diwa ay hindi kasing ganda ng aking ninuno, hindi mo magagawang pakilyusan ang iyong tunay na diwa. Ngayon, dapat kang maging tapat. Tianbao ninuno ay ipinagmamalaki daan. Sinubukan ni Yefan na makawala sa mga ginintoang kondado na ito, ngunit nalaman niyang wala itong saysay. Ang punto, hindi masyadong seryoso ang larong ito sa unang tingin, hindi man lang niya ginamit ang buong lakas, parang pas ang nanunukso ng daga. Tiyak na, ang mahabang buhay na kaharian at ang kaharian na humuhubog sa espiritu ay ibang-iba. Bata, ito ba ang iyong tunay na anyo? Kumislap ang mga mata ng ninuno ni Tianbao.
Biglang nagising si Ye Fan, hindi niya mamobilize ang totoong essence niya ngayon, kaya walang silbi ang phantom face niya. Sayang, nakita rin niya ang sarili niyang anyo. Medyo natarante si Ancestor Tianbao, kamukha mo ito. Bihira talaga. Sa sinaunang mundo ng mga engkanto, napakaikli ng buhok, ngunit hindi marami. Ang puso ni Ye Fan ay mabilis na tumibok, kung ang Ancestor Tianbao ay nakapansin ng higit pang mga bagay, halimbawa, kung may nakita kang ilang bagay sa iyong storage bag, kahit natapos ka na, natatakot ako na may malaking kaganapan sa mundong ibabaw. Kailangan kong lumaban. Kahit na ito ay isang mahabang buhay na kaharian, hindi ko ito maaaring pansamantalang patayin, at least kailangan kong tumakas. Gatlang M. Umungol si Ye Fan, tiniis ang sakit ng kanyang katawan, sinubukan ang kanyang makakaya na pakilusan ang kapangyarihan ng langit at lupa, at inilabas ang kanyang espada sa hangarin. Ang True Yuan ay hindi magagamit, hindi ito mahalaga kay Ye Fan, hindi siya umaasa sa panloob na lakas, ang kanyang layunin sa espada ay nagmumula sa enerhiya sa pagitan ng langit at lupa. Paano ito? Mapakilos mo ang kapangyarihan ng langit at lupa nang hindi umaasa sa tunay na diwa. Anong uri ng pamamaraan ng paglilinang ito? Sinamantala ni Ye Fan ang stupefied effort ng kalaban, at direktang winasak ang kanyang sword intent. Ang walang kapantay na layunin ng espada, ang katawan ng Diyos ng espada. Isang malaking gintong multo, tulad ng isang higanting squat mula sa lupa, biglang tumayo. Ang mga espadang nahulog sa buong lihim na silid ay mabilis na bumalik sa katawan ni Ye Fan, mabilis na umiikot, bawat isa ay may nakakapasong gintong liwanag. Marahas na nag-vibrate ang katawan ni Ye Fan, at ang gintong siwang ay nabasag niya. Boom boom boom. Ang napakalaking gininto ang multo, ang walang katulad na solidong layunin ng espada, tumama sa mga bato sa ibabaw nito, tulad ng isang martilyo na hamampas, na ibinabagsak ang lahat ng mga bato sa itaas. Sa pagharap sa biglaang paglitaw ng katawan ng Sword God, ang ninuno ni Tianbao ay nahuli din, at mabilis na nagpatawag ng ilang gintong kalasag sa kanyang harapan. Ito kaya ang lakas mo. Anong layunin ng espada sa antas ng emperador? Ang pamimilit na ito. Mayroon bang ikasyam na antas ng mga immortal na espiritu? Si Ye Fan ay walang pakialam, ang kanyang mga mata ay namumugtong ng gintong apoy, at ang itim na higanti sa kanyang kamay ang espada ay muling lumitaw. Matapos marahas na hawakan ang higanting espada, hinampos ito ni Ye Fan patungo sa Chanchenbao Patriarch. Klang! Ito ay tulad ng isang gintong dragon na nahulog mula sa langit, at ang mga bato sa tuktok ay nabasag ng daan-daang tonelada, ganap na naghuhukay ng isang bagong mundo. At ang kahangahangang gininto ang liwanag na higanting espada ay nahulog sa ulo ng ninuno ni Tianbao, at ang napakalaking multo ay hindi maiiwasan. Si Ancestor Tianbao ay nakatayong matatag sa magkabilang paa, at ilang gintong higanting mga kalasag ang bumagsak. Isang malakas na putok lamang ang narinig, at yumanig ang lupa. Ang buong underground secret room ay nawasak ng katawan ni Ye Fan Sword God hanggang sa puntong hindi na ito makita. Ang lokasyon ng mga ninuno ng Tianbao ay direktang lumubog at nabasag, naging isang malaking hukay. Sa sandaling naisip ni Ye Fan na matagumpay ang suntok, nakita niya ang isang nakasisilaw na gininto ang kinang na umusbong mula sa hukay, at ang isang gininto ang tunay na diwa ay parang isang pagsabog ng bulkan, galit na galit. Ang malaking lightsaber na may katawan ng Sword God ay inalog ng puwersang ito, at malinaw na naramdaman ni Ye Fan na ang momentum ng ninuno ni Tianbao ay mas malakas kaysa dati. Kahit na na-promote ka sa 9-level Sword Intent of Immortal Spirit. Paano kung isa kang Emperor-level Sword Intent? Ang ninuno na ito ay nasa kaharian ng immortalidad, paano mo may kukumpara sa mga langgam na katulad mo? Paglabas, isang maskara ang napunit at bumagsak sa lupa, na nagpapakita ng isang napakagwapong mukha na mukhang nasa 30s. Ngunit sa oras na ito, ang gwapong mukha at ang mabangis na liwanag sa kanyang mga mata ay parang kumakain ng tao. Kabanata 1552. 1552. Natigilan si Ye Fan, at ang oras ay nagyelo. Alam niyang maaaring hindi niya matamaan ng isang espada ang ninuno ng Tianbao, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang makapangyarihang espada ay maaari lamang magtanggal ng maskara ng kalaban. Ang kapangyarihan ng Long Habitat ay lumampas sa inaasahan ni Ye Fan. Mayroong hindi bababa sa 4 na mga pervert na ganyan. Hindi katakataka na ang mga sinaunang powerhouse tulad ni Jiu Shandigen ay labis na hinahangaan para sa kaharian ng mahabang buhay. Pagkatapos ay isipin itong mabuti, sa panahon ng labanan sa pagitan ng langit at ng tao, kung gaano kakilakilabot ang mga kapangyarihan sa pagitan ng langit at ng tao, na ginagawa silang mas makapangyarihan kaysa kay Changsheng. Makakadrawing lang ang mga powerhouse ng Heavenly Realm. Ang anit ni Ye Fan ay manhid. Kahit na siya ay nasa estado ng katawan ng Sword God sa oras na ito, nakaramdam siya ng matinding krisis. Tumayo si Ancestor Tianbao sa hangin, ang gininto ang tunay na diwa sa buong katawan niya ay walang katulad na nagliliyab, na parang gusto niyang sindihan ang buong ilalim ng lupa. Anak, kahit ano pa ang pinanggalingan mo, paulit-ulit mong sinira ang mga malalaking kaganapan ko, at hindi ka makakatakas sa ninunong ito ngayon.
Idiniin ni Ancestor Tianbao ang isang kamay, at nakita ang buong piraso ng bato at lupa sa itaas ng kanyang ulo. Bigla na lang nabasag. Jin, bato at jade. Daan-daang tonelada o kahit libu-libong toneladang lupa at bato ang pinaglaruan at pinalakpakan ng nakakatakot na tunay na diwa ng mga ninuno ni Tianbao. Pagkatapos direktang hatiin, binombo nila ang Sword God body ni Ye Fan. Ang bawat piraso ng bato na tumitimbang ng ilang tonelada ay nababalot ng gintong tunay na diwa, at naging ginto. Ang bigat at pamimilit ay puno ng paninira. Para bang bumabagsak ang langit, walang pagpipilian si Ye Fan kundi iwagayway ang napakalaking lightsaber sa kanyang kamay upang ihampas ang mga bato. Bang 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 bang. Ang walang habas na binomba ng malaking lumilipad na bato ang katawan ng Diyos ng Espada, ngunit ang casual na pagkilos ng mga ninuno ng Tianbao ay labis na nagpakaba kay Ye Fan. Ang katawan ng Sword God ay patuloy na inaatake, at ang sword intent ng ikasyam na antas ng lakas ng immortal na espiritu ay hindi na malabanan, at unti-unting nagsimulang maging mas solid ang buong Phantom kaysa dati. Sa harap ng napakalaking pressure, ang double disintegration ni Ye Fan at ang sword intent disintegration, ang konsumo ay tumaas din ng husto. Matagal nang nakakaramdam ng pagod at hingal si Ye Fan, ngunit sa oras na ito, medyo masikip na ang kanyang baga. Sa itaas ng ulo, isang liwanag ang sumisikat. Tumingala si Ye Fan at nakita ang asul na langit. Ito ang galaw ng ninuno na si Tianbao ngayon, na direktang sumairal sa lupa at mga gusali sa tuktok. Ang orihinal na upuan ng Zinlong Pavilion ay naging isang malaking crypt. Ito ay isang Zinlong Pavilion lamang, at natural na hindi masyadong mag-aalala ang mga ninuno ni Tianbao, at ang mga monghe sa itaas ay matagal nang nasa ilalim ng panggigipit nitong nakakatakot na tunay na diwa, at natatakot silang tumakas. Ang mga monghe sa sinaunang daigdig ng engkanto ay madalas na nakikita ang mga Panginoon na nag-aaway, kaya nakaugalian na rin nilang tumakas sa lugar ng tama at mali anumang oras. Tama, kaya ko pang kumapit ng matagal. Ang ninuno ni Tianbao ay pabirong lumipad at lumipad sa himpapawid na may taas na daan-daang metro. Nang makitang nakabukas ang kanyang mga kamay, si Ye Fan ay tila magpapalamdam muli, ang nakatayo sa ibaba niya ay parang isang buhay na target. Mabilis siyang tumalon, at gustong tumakbo muna palabas ng hukay. Ang katawan ng Sword God, isang ilusyon na anino na may taas na 100 metro, ay tumalon mula sa higanteng hukay, na para bang ito ay isang Diyos, bumaba mula sa langit at nahulog sa malamig na hamog na lungsod na ito. Sa harap ng katawan ng Sword God, ang mga bahay na iyon ay parang mga laruan na gawa sa mga blok ng gusali, na para bang kayang basagin ng higanti sa isang paalamang. Maging ang mga monghe at mortal mula sa ilang milya ang layo ay napasigaw sa pagkamangha nang makita nila ang eksenang ito. Sino ito? Aling sekta ang kakaibang kakayahan? Napakatindi at walang kapantay na pamimilit, maaaring ito ay sword intent. Anong sword intent, ang may napakagandang kapangyarihan? Anong tinitingin-tingin yung lahat? Gaano kagaling itong tagapag-ayos ng espada? Hindi ba nakita ng ninuno na si Tianbao? Ito, si Zhu ang bumaril. Baka ito ang ideya ng pag-atake sa Tianbao Trading Company. Who knows, mawawala ang Jinlong Pavilion sa isang iglap, kung gaano kalayo ang takbo natin, huwag maapektuhan. Ang mga monghe ay namangha at hindi nang ahas na lumapit, at ang mga mortal ay nagtakbuhan pa sa labas ng lungsod, at maging ang lungsod ay natatakot na maghintay. Sa oras na ito, nakita ng ninuno ni Tianbao si Ye Fan na tumalon pabalik sa lupa mula sa ibaba. Para pisilin ang katawan ng Sword God ni Ye Fan ng direkta sa loob. Ang mga alon ng hangin na may taas na daan-daang metro, tulad ng ninuno ni Tianbao na nagpapaypay lang sa hangin gamit ang kanyang mga kamay, sila ay pinalapot ng walang anumang pagsisikap. Alam ni Ye Fan na hindi siya maiiwasan, at agad na kumuha ng mga lumilipad na espada. 10,000 lumilipad na mga espada ang bumuo ng isang blade storm, umiikot sa labas ng katawan ng Sword God. Nang magbanggaan ang dalawang hanging pader sa mga lumilipad na espadang ipoypo na ito, nagbubuga ng nakasisilaw na mga paputok, na parang may mga missile na sumasabog saan man sa kalangitan. Oh! Ang iyong talino sa espada. Maaari kang umatake at ipagtanggol, ngunit sayang naman. Ang iyong cultivation base ay hindi kalaban ng ninunong ito. Mapaglarong ngumiti ang ninuno ni Tianbao, kumaway muli, at nakita ang daungan na 100 metro ang layo. Doon, tila inspirado ang tubig sa dagat, at ito ay patuloy na ibinulong sa langit. Libu-libong toneladang tubig dagat, tulad ng 100 water dragon, ang umuungal mula sa dalampasigan at direktang lumipad sa himpapawid patungo sa kinaroroonan ni Ye Fan. Ang mga ninuno ng Tianbao ay nag-volley ng mga anteng-anteng, at ang mga gintong rune ay nahulog sa mga dragon ng tubig. Pumunta ka. Ikanaway ni Ancestor Tianbao ang kanyang kamay, at ang 12 ng water dragon ay bumagsak na parang mapanirang brilyante, patungo sa katawan ng Sword God na nakulong sa bagyo. Boom boom boom. Gitling. Ang lumilipad na espada ay nabuksan, at ang mga alon ng hangin ay inalog. Ang katawan ng Sword God ni Ye Fan ay marahas na tinamaan ng 12 ng mga water dragon na ito na kontrolado ng tunay na diwa ng mahabang buhay na kaharian, tulad ng isang bata na sinuntok ng isang matanda ng 100 beses, hindi niya ito nakayanan.
Ang katawan ng Sword God ang una, at ang Sword Intent ay malakas na nayanig, na ibinalik sa mga meridian ng katawan ni Yefan, na naging sanhi ng pagluwa ni Yefan ng isa pang subaw na dugo sa sakit. Ang Golden Sword God Giant Shadow, lumabo ng husto, gumuho. Si Yefan ay umatras ng 2 hakbang, pinunasan ang dugo sa mga sulok ng kanyang bibig, at nagkaroon ng bagong pag-unawa sa kapangyarihan ng paglipat ng mga bundok at pagbawi ng mga dagat sa larangan ng mahabang buhay. Ito ay napaka hindi makatwiran, na parang lahat ng bagay sa universo, ang lupa, tubig sa dagat, mga bagyo, lahat ay maaaring maging sandata ng mga ninuno ng Tianbao. Kahit na magagamit ni Yefan ang kapangyarihan ng langit at lupa, ngunit ang kapangyarihan ng kontrol, kadakilaan, at kadakilaan ng mga ninuno ng Tianbao ay ganap na walang kapantay. Ang mas lalong hindi nakaimik kay Yefan ay dahil sa kanyang kasalukuyang kapangyarihan ng espada, kahit na talagang sumugod siya upang pumutol ng espada, hindi siya makakalusot sa depensa ng mga ninuno ng Tianbao. Kung hindi mo masira ang depensa, wala kang pagkakataong manalo. Maaari bang tumakas lang ako? Hindi banggitin kung ang pagtakas ay isang kaaway, ang susi ay kung ano ang gagawin kay Nayan Rujiao. Hindi mahanap ni Ancestor Tianbao ang kanyang sarili, kaya magsisimula ba siya kay Nayan Rujiao? Anak, nalilito ka pa rin ba? Gusto mong palakihin ang layunin ng espada, at sasamahan ka ng matandang ninuno sa paglalaro ng isang malaki. Ang ninuno ni Tianbao ay mukhang mapanghamak, ang kanyang mga kamay ay natatakan, at ang libu-libong toneladang tubig sa dagat ay nasa himpapawid. Naging isang malaking palakol sa labanan. Tinakpan ng gintong palakol na ito ang langit at ang araw, na parang gustong buksan ng maalamat na pangugad ang langit. Sa sandaling ibinaba ng ninuno ni Tianbao ang kanyang kamay, ang higanteng palakol ay sumabog na may parang kulog na putok, at laslas, na parang gusto niyang hatiin ang buong Kodo City sa kalahati. Wasakin ang mundo, ngunit iyon na. Kabanata 1553 Extreme. 1553. Sa estado ng pinsala ni Yefan, ang nakaigting na katawan ng Sword God ay humarap sa nakakagulat na gintong palakol na ito, na parang nakita na niya ang masamang balita ng kamatayan. Hindi pwede. Mamatay. Hindi ka pwedeng mamatay mag-isa. Meron. Ang daming naghihintay sa kanya, paano siya mamatay dito? Kinuyam ni Yefan ang itim na higanteng espada sa kanyang kamay. Habang papalapit siya sa kamatayan, mas naging matino ang kanyang pag-iisip. Naisip niya ang lahat ng mga posibilidad sa isang iglap. Ngayon ay mayroon lamang 2 paraan. 1, patayin si Tianbao. 2, itaboy si Tianbao. Tungkol naman sa pagtakas, hindi niya magawa, dahil mayroon pa ring Nayan Rujiao sa lungsod. Upang tumakas kasama ang isang babae. Masyadong mahirap iyon. Si Ancestor Tianbao ay tiyak na hindi isang taong madaling maalis sa kanya sa pamamagitan lamang ng bilis, hindi pa banggitin na kahit na gamitin niya ang Dragon Scale Sword Wing, maaaring hindi niya ito matalo sa bilis. Pagkatapos, kahit na ang katawan ng Sword God na 2 beses na nawasak ay hindi makakasakit sa Daos Tianbao, kaya gusto mo bang gamitin muli ang Purgatorium Sword Demon? Bagamat siya nagkaroon ng karanasan sa pakikipaglaban sa demonyong si Sali Ye, si Yefan ay hindi makatwiran dahil sa Sword Demon form. Kaya hindi niya talaga alam kung anong uri ng antas ng enerhiya ang kanyang Purgatory Sword na demonyong anyo. Ang Purgatory Sword Demon ay ang purong espada na layunin ng pagpatay na umaalis sa lahat ng mga distractions maliban sa pagpatay at pag-atake. Kailan lubusan kang sumuko sa iyong sarili at ginagamit ang lahat ng iyong obsession sa pagpatay, hindi alam ni Yefan kung gaano kalaki ang lakas ng Sword Intent. Sa teoryang pagsasalita, ang pagpapabuti ng bawat hakbang, na makikita sa anyo ng demonyong tibak ng purgatorio, ang magiging pinakamatindi at pinakamalaking pagpapabuti. Kasi, ang purgatoryong espadang demonyo ay gagamit ng lahat ng mga sel nito at bawat bakas ng enerhiya para gamitin ang pinakamatinding lakas sa pakikipaglaban sa ngayon. Sa makatuwid, konserbatibong tinansya ni Yefan na kung talagang ibibigay niya ang kanyang puso para maging demonyo, kahit na hindi niya mapatay ang ninuno ni Tianbao, maaari siyang maitaboy. Ngunit ang problema ay, Purgatory Sword Demon, hindi niya ito makontrol, para siyang naglalaro ng apoy. Sa kaso ng labis na pagkonsumo, ito ay magiging 10-10 taong gulang. Ang malaking bagay ay ang lagyang muli ito ng likas na yaman at kayamanan, ngunit kung ikaw ay baliw at hindi mo na kayang bumalik sa katwiran, ano ang dapat mong gawin? Hindi. Kung wala ito sa desperado na sitwasyon, hindi ko na magagamit muli ang Purgatory Sword Demon. Pagkatapos ang tanging paraan na natitira upang subukan ay, Ang mga mata ni Fan ay kumikislap ng maliwanag, at ibinaling niya ang kanyang ulo upang harapin ang mapanira na espada. Ang gininto ang liwanag upang buksan ang higanteng palakol sa kalangitan, na nagpapakita ng isang dampi ng mapagpasyang kulay. Lumaban. Walang kapantay na layunin ng sword. Extreme. Natapakan ni Yefan ang bitek na lupa gamit ang isang paa, at ang kanyang mga kalamnan sa estado ng double disintegration ay naging tense. Sa isang iglap, binago ni Yefan ang operation mode ng bawat Sword Intent energy sa kanyang katawan, at nagsimulang gumamit ng extreme mode of operation, upang ang Sword Intent ay nagsimulang mag-condense at mag-converge sa isang mas pinong, matalas, at matalas na estado.
Sa bawat detalye ng espada. Halos sa isang iglap, ang katawan ng Sword God, na orihinal na 100 metrong higanti, ay naging isang estado na 3 o 4 na metro lamang ang taas. Gayunpaman, ang katawan ng Sword God ay naging puting ginto, nakasisilaw na parang sesabog na ang isang supernova. Ang buong katawan ni Ye Fan ay nakabalot sa compressed white gold Sword God body na ito, kaya hindi niya makita ang figure. Si Ancestor Tianbao sa langit, nang makita ang eksenang ito, ay hindi napigil ang sumimangot, may bakas ng pagkabalisa sa kanyang mga mata. Wushuang Sword Intent, sobra. Ang trick na ito ay ang natanto ni Ye Fan pagkatapos ng hindi mabilang na mga pagtatangka, pagtitiis sa sakit ng pagpunit ng mga kalamnan at pagdurugo, at patuloy na pagbuti ayon sa paraan ng enerhiya sa loob ng magic sword na iniwan ni Frederick. Panlilin lang. Hindi ito isang bagong sword intent, isa lang itong simpleng teknik para pagandahin ang combat power ng sword intent. Tambucho. Gawin ang iyong makakaya upang paikliin ang layunin ng espada, upang ang bawat bakas ng layunin ng espada ay hindi masayang, tulad ng pag-condense ng kapangyarihan ng isang bombang nuclear hanggang sa isang punto upang palabasin ito. Binigyan ito ni Ye Fan ng isang solong pangalan na may salitang, extreme, na sumisimbolo sa pagtaas ng kapangyarihan ng kanyang layunin sa espada hanggang sa limitasyon. Siyempre, sa pagpapabuti ng pangangatawan ni Ye Fan, ang limitasyon ay walang katapusan. Gayunpaman, ang disk-arteng ito ay naglalagay ng malaking karga sa katawan, tulad ng isang napakatalim na espada, mas madaling saktan ang kaaway, ngunit mas madaling maputol ang sarili ng hindi sinasadya. Kapag Ye ang Fan ay nasa isang estado ng dobleng pagkakawatak-watek kaya ba niyang tiisin ang kapangyarihan ng kanyang backlash at pilitin siyang ipakita. Sa kasalukuyan, sa estado ng pagkawatak-watek ng Sword Intent, limitasyon na ni Ye Fan na ay compress ang katawan ng Sword God sa ganoong anyo. Kung ang Sword Intent ay nakompress sa ilalim ng simpleng double disintegration, ito ay magiging mas madali kung ang Sword Intent ay hindi disintegrated. Gayunpaman, naramdaman ni Ye Fan na ang Sword Intent ng conventional double disintegration ay tiyak na hindi sapat para patayin ang mga ninuno ng Tianbao. Tinitiis ang sakit ng pagsabog ng mga daluyan ng dugo sa buong katawan niya at pagkapunit ng kanyang mga kalamnan, hinawakan ni Ye Fan ng mahigpit ang itim na higanteng espada sa isang kamay, at pagkatapos ay sinipa ng mariin ang kanyang mga paa. Nililigawan si kamatayan. Nakita ng dawas na si Tianbao si Ye Fan na dirdiretsong sumugod, na malinaw na balak na tamaan ang nakasisirang langit na higanteng palakol, na may mapang-asar na ekspresyon sa kanyang mukha. Gayunpaman, isang mahiwagang sandata sa hugis ng salamin sa proteksyon ng puso ay agad na lumitaw sa kamay ni Ye Fan. Alam ni Ye Fan na kahit na siya ay nasa isang estado ng double disintegration, sword intent disintegration, extreme, full firepower, kung lalabanan niya ang nakakatakot na lakas ng higanteng palakol na ito, tiyak na makakaranas siya ng matinding pag-urong. Wala na siyang sapat na pisikal na lakas, at patuloy niya itong inuubos ng ganito. Sa makatuwid, pinag-isipan niya ito ng maaga, at ginamit ang mahiwagang sandata na ito na maaaring hamarang sa isang round ng pag-atake mula sa Eternal Life Realm para harangan ang isang ito. Pagkatapos ng pagnanakaw. Matapos lumipad ang tila maliit na salamin patungo sa gintong higanteng palakol, hindi man lang ito natin nagpabalik, ngunit sa halip ay naglabas ng napakalaking silver gray na ripple. Bang! Tumama ang higanteng palakol sa mga alon ng kulay pilak na kulay abo, at ang lahat ng kapangyarihan ay nawala kasama ng mga alon ng kulay pilak na mga alon. Magnakaw ng langit at magpalit ng salamin sa araw. Ang ninuno ni Tianbao ay biglang nagising sa sandaling ito, at sa wakas ay naunawaan niya kung bakit nang ahas si Ye Fan na kontrahin siya ng napakalakas. Bagamat ito, ang magic weapon ay walang lasa at isang beses lang may pagtanggol, ang defensive power nito ay talagang hindi isang walang kabuluhang pangalan. Kailan lang? Ang ninuno ni Tianbao ay sumisigaw ng masama, si Ye Fan ay sumugod na sa silver gray na barrier, at tumalikod sa isang volley. Sinasamantala ng sitwasyon, marahas niyang ibinato ang higanteng espada, na kasing kislap ng bituin at brilyante, sa ninuno ni Tianbao. Don Chenxing. Nasira ni Ye Fan ang bangka, at kung gusto niyang pumatay, gagamitin niya ang pinakamalakas na hakbang sa pagpatay. Ito na ang pinakamatinding panlilinlang na maaari niyang gamitin nang hindi gumagamit ng purgatoryong espada na demonyo, at ginagamit niya ang lahat ng kapangyarihan na maaaring magamit sa sukdulan. Kung hindi ito makapatay, o makalusot man lang sa depensa ng mga ninuno ni Tianbao, wala na talaga siyang paraan para umatras. Naramdaman ni Ancestor Tianbao ang hindi pa nagagawang pressure ng sword intent, at ang nagliliyab na platinum brilliance sa kanyang harapan ay naging dahilan upang hindi niya maimulat ang kanyang mga mata. Huli na para makatakas, ginawa ng ninuno ni Tianbao ang kanyang makakaya, at agad na naglagay ng ilang gintong harang sa kanyang harapan. Ayaw mo akong masaktan. Ang gwapo ng mukha ni. Ang ninuno ni Tianbao ay mukhang medyo kahindek-hindek, at siya ay sumigaw, parehong galit at medyo gulat. Kabanata 1554 na tapos na. 1554. Ang ninuno ni Tianbao ay may premonition na ang kanyang tunay na enerhiya ay hindi na makakapigil sa hindi mapigil ang puwersang ito, at ang kanyang depensa ay walang silbi.
Hindi makapaniwala si Ancestor Tianbao, na ang Sword Intent Power ng ikasyam na layer ng diwata na espiritu ngayon ay itinaas sa kaharian ng immortalidad sa isang iglap. Upang malaman ang agwat sa pagitan ng plastik na espiritu at kahabaan ng buhay, kahit na ang pinakamalakas na engkanto ay may puwang na may mahabang buhay. Oo. Ang ultimate Sword Intent ng fan, na umaasa lamang sa paggamit ng Sword Intent, ay tumawid sa hadlang na ito, na natural na nagpaluha at hindi katanggap-tanggap sa mga ninuno ni Tianbao. Platinum Huwagwang. Parang tatagos sa langit. Boom! Gitling. Nang hindi binigyan ng mga ninuno ng Tianbao ng dagdag na oras upang pumili, hindi makatwiran na nabasag na ni Don Chenxing ang gintong kalasag sa harap ng Tianbao. Hindi. Gatlang M. Hindi mahalaga kung gaano ayaw ng ninuno na si Tianbao, magagawa lang niyang makatakas sa kahihiyan. Ngunit ang kanyang bilis ay ganap na hindi kaya. Iwasan ang gayong nakamamatay na layunin ng espada. Sa sandaling nabasag ang Golden Barrier, ang katawan ng ninuno ni Tianbao ay direktang napasok ng layunin ng espada na ito. Ninuno. Restsyonbao ng mga tisyo ng katawan ay ganap na nawala. Wala na. Walang ingay si Tianbao Patriarch sa sakit at diretsyong bumagsak mula sa himpapawid. Ito. Eksena, napakaraming tao sa lungsod ng Hanlo ang nakakita, ang lahat ng mga monghe at mortal ay tila nabigla sa nakakagulat na espadang ito, at nararamdaman nila ang panginginig ng kanilang mga kaluluwa sa kanilang mga buto. Ang ninuno ni Tianbao, na nasa kaharian ng immortalidad, ay inatake ng isang tebak na hindi kilalang pinanggalingan. Binaril si Shu Yijian. Ang susi ay ang paghaharap sa pagitan ng dekuryenteng ilaw at flint ngayon ay sobrang nakakagulat kaya maraming monghe ang hindi makapaniwala na may isang tao sa mundo na kayang kontrolin ang espada na tulad nito. Sa sandaling ito, si Ye Fan ay bumagsak na, at ang dugo ay umaagos mula sa buong katawan niya, tulad ng isang taong duguan. Ang double disintegration, ang disintegration ng Sword Intent, ang limitasyon ng walang kapantay na Sword Intent. Sa katunayan, hindi niya kayang panghawakan ng matagal ang ganoong high-intensity load. Gayunpaman, tiniis ni Ye Fan ang pagod at sakit, at ayaw niyang mapawi ang kalagayang ito. Dahil, nalaman niyang hindi namatay ang ninuno ni Tianbao. Sa kinaroroonan ng ninuno ng Tianbao, isang sinag ng gininto ang primordial spirit ang biglang lumitaw, na parabang ito ay isang multo ng ninuno ng Tianbao, na naglalabas ng nakakapasong kinang. Kaagad. Pagkatapos, ang putol-putol na katawan ng ninuno ni Tianbao na ang ulo, isang kamay at isang paa ay mabilis na gumaling sa pagitan ng langit at lupa sa bilis na nakikita ng mata. Upang maging eksakto, ito ay tulad ng muling paghubog ng isang bagong katawan. Ang ninuno ni Tianbao ay tuwang-tuwa at tinutuya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay pagkatapos ng sakuna, napakalakas ng espada. Sa kasamaang palad, ang ninuno na ito ay nasa kaharian ng immortalidad, ang tunay na pagkakaisa ng langit at ng tao, at ang kanyang mahabang buhay at langit. Ikaw, kahit na kaya mong sirain ang katawan ng ninunong ito, paano mo masisira ang mundong ito? Kung umiiral ang mundo, nandyan ang ninuno na ito. Oo. Punong-puno ng dugo ang mga mata ni Fan, inis na inis, what to say habitat really have the same lifespan as heaven and earth, hindi siya naniniwala. Kung talagang ganoon kalakas, hindi sana ito napigilan at nabugbog ng orihinal na langit at tao. Upang ilagay ito. Franka, kahit na may paraan para patuloy na muling hubugin ang katawan, dapat may utak na magutos at kontrolin. Kung ang suntok ngayon lang, nagtitimpla ng ilang sandali pa, at lumalawak ang hanay ng pagpatay, baka masira niya ang ulo niya at tuluyang sirain ang kaluluwa niya. Ito. Nakakalungkot na hindi niya mapatay ang kanyang primordial spirit. Kung tutuusin, ang espiritual na katawan sa mahabang buhay na kaharian ay mature na, at ang isang simpleng bahagi ng pisikal na katawan ay nasa Syra. Hindi na siya pwedeng patayin. Kailangang sirain ang primordial spirit, iyon ay, ang espiritual na katawan na pinagsama sa katawan. Gayunpaman, nakita ni Ye Fan na nagpapagaling pa rin ang ninuno ni Tianbao sa kanyang katawan sa himpapawid, at alam niyang may pagkakataon pa siya. Huminga ng malalim si Ye Fan, pakiramdam na ang kanyang mga kalamnan ay medyo masakit at nanghihina, ngunit ang kanyang walang limitasyong layunin ng espada ay hindi pa nawawala. Walang kapantay na layunin ng sword, dragon scale sword wings. Libu-libong mga espada ang nagtipon sa likod ni Ye Fan, nakaayos sa dalawang pakpak ng espada, ikanaway ni Ye Fan ang kanyang mga pakpak. Nakita ni Ancestor Tianbao ang sorpresang pag-atake ni Ye Fan, na may bakas ng gulat sa kanyang mukha. Akala niya ay matatakot si Ye Fan o hindi na makapagpatuloy sa pakikipaglaban, ngunit hindi niya inaasahan na mayroon pa ring kapangyarihang lumaban si Ye Fan. Nang makita si Ye Fan na papalapit sa napakabilis na bilis, at ang libu-libong lumilipad na mga espada sa likod niya, naramdaman ni Tianbao Patriarch na isa na naman itong mapangwasak na epekto. Napaka hindi makatwiran. Napilitin ang ninuno na ito sa ganoong antas. Ang pisikal na katawan ng ninuno ni Tianbao ay hindi pa rin makagalaw, at ang kanyang espiritual na katawan ay biglang lumabas sa kanyang katawan, at isang gintong multo ang galit na tumitig kay Ye Fan. Ang espiritu. Itinaas ang katawan gamit ang isang kamay, at isang kayamanan tulad ng gintong bar o gintong ledrilyo ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Ang nakakasilaw. Hanyuan gold ingots. Oh my God!
Inilabas talaga ng ninuno ni Tianbao ang banal na relic sa ilalim ng kahon. Tila ang ninuno ni Tianbao ay nasa isang desperado na sitwasyon. Ang dalawang Hanyuan gold ingots ay nagtaboy sa mga ninuno ni Chi Lian at Xuanhai na gustong agawin ang banal na relic. Ito na ba ang pangatlong beses? Tiningnan ito ng mga monghe mula sa malayo at naramdaman ang magkabilang ang mga binti ay mahina, kung hindi talaga ito huling paraan, natatakot ako na ang ninuno ni Tianbao sa immortalidad na kaharian ay tiyak na hahamakin ng isang magsasaka sa ibaba ng immortalidad na kaharian upang makabuo ng isang mamamatay. Oo. Nakaramdam ng matinding pressure si Fan, at nahulog ito mula sa langit, na parabang isang laban ang itutulak sa isang laryo, ngunit wala ng paraan si Ye Fan. Oo. Ang Fan ay umungal, ang mga pakpak ng Dragon Scale Sword ay nag-vibrate, at ang bilis ay umabot sa limitasyon. Langit. Ang espiritual na katawan ni Old Ancestor Bao ay hindi nagbigay kay Ye Fan ng pagkakataon na mapalapit sa kanyang katawan. Ikanaway ni Woran ang kanyang kamay, at ang primordial gold ingot ay agad na bumukol. Ang gintong ingot, na orihinal na tila kasing laki ng isang parisukat na ledrilyo, ay naging kasing laki ng isang bahay sa isang kisap mata, na dinidiin si Ye Fan. Kahit na ang ninuno ng Tianbao ay wala sa pinakamahusay na estado sa oras na ito, pagkatapos ng lahat, ito ay isang banal na relic na iniwan ng mga sinaunang masters, at kahit na ang pinakamahusay na magic na sandata ng siyam na beses na pagpipino ng espiritu ay hindi maihahambing. Kahit na ang kapangyarihang panlaban ni Ye Fan sa sandaling ito ay maaari nang makalusot sa depensa ng Long Habitat, hindi ito nangangahulugan na nalampasan na niya ang sagradong bagay. Pagkatapos ni Ye, natagpuan ni Fan na naabot na niya ang limitasyon, ang dalawang pakpak ng espada ay biglang nagsanib pataas. Libo-libo ng lumilipad na mga espada, na may walang kapantay na layunin ng espada, ay bumangga sa pinindot na Hanyuan gold ingot, na gumawa ng isang siksik na tunog ng pagsabog. Keng 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 keng. Sa ibaba ng gintong ingot, isang shockwave ng metal sparks at enerhiya na patuloy na kumikislap. Sa sandaling ito, si Ye Fan ay pagod na nakahiga at bumagsak mula sa hangin, na may mga bakas ng dugo na tumutulo. Pinagmasdan niya ang kanyang lumilipad na espada, na nakaharang ng mga gintong ingot, at nahulog kasama niya, kaya hindi niya nagawang saktan ang mga ninuno ni Tianbao kahit kaunti. Tapos na ang lahat. Ang bakas ng pagmamadali at pagkukulang ay hindi nasira ang kanyang ulo, hayaan siyang mapanatili ang kanyang espiritual na katawan, at ngayon ay kinuha niya ang gintong ingot ng primordial, maliban kung pakakawalan niya ang espadang demonyo, kung hindi. Natatakot ako na mayroon lamang isang dead end. Ngunit, ang Purgatorium Sword Demon. Hindi ito para manalo, ito ay isang panlilin lang upang mapahamak ng magkasama. Kabanata 1555 Psikolohikal na Digmaan. 1555. How. Ignorance Jr. Sa tingin mo ba ay matatalo ang ninuno na ito ng iyong sword intent? Sa hawak na gold ingot ng Hanyuan, walang sino man sa sinaunang fairy world ang makakatalo sa aking Tianbao. Mayabang si Tianbao Daos, tumawa siya ng malakas, at narimodel ang kanyang katawan sa sandaling ito. Habang kumikislap ang gintong liwanag, nagsuot ng bagong suit ang Daos Tianbao. Bagamat medyo magulo ang kanyang buhok, walang alinlangang buhay siya. Ang ninuno ni Tianbao. Boy! Anong kakayahan mo pa, gamitin mo na lang, biro ni Tianbao. Hindi na mapanatili ng Fan ang ultimong sword intent, at maging ang katawan ng sword god ay nawala na. Siya ay hawak ang isang higanteng espada, halos hindi pinapanatili ang pangalawang antas ng pagkawatak-watek, hingal na hingal, ang kanyang mga mata na puno ng pag-aalinlangan. Ngumisi si Ancestor Tianbao, nais kong iligtas ang iyong buhay at magtanong ng ilang bagay, ngunit napakadelikado mo, ninuno ko. Kukunin nito ang iyong buhay. Pagkatapos sabihin iyon, binaligtad ng ninuno ni Tianbao ang kanyang tunay na diwa at nagplanong pawiin si Ye Fan sa mundo. Ngunit sa sandaling ito, ang ninuno ni Tianbao ay nakaramdam ng matinding kakulangan sa ginhawa at nagluwa ng isang subo ng dugo. Ubo. Pinunasan ni Ancestor Tianbao ang kanyang bibig at nalaman na ang lahat ay matingkad na pula. Muli niyang tiningnan ang kanyang katawan, at ang kanyang damit ay umaagos pa ng dugo. Ito ay, sword intent. Oo. Ibibigay na ni Fan ang kanyang katwiran at papasok sa Purgatory Sword Demon State, ngunit ang pagliko ng daan na ito ay muli siyang natigilan. Kumislap ang mga mata ni Ye Fan, at ngumisi. Tianbao matandang magnanakaw, ano ba, hindi ko inaasahan iyon, dali-dali kong inipon ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa, binago ko ang aking katawan, ngunit hindi inalis ang layunin ng espada. Sa iyong katawan, hindi lamang ang espiritual na enerhiya sa pagitan ng langit at lupa, kundi pati na rin ang layunin ng aking espada na natitira dito. Napinutol mula sa katawan ng layunin ng espada. Masakit ba? Oo. Talagang hindi inaasahan ng Fan na mangyayari ang ganoong sitwasyon, dahil ang ginamit lang niya ay ang nakakompress na wuswang sword intent, at ang konsentrasyon ng enerhiya ng sword intent ay lampas sa karaniwan. Kapag nakompress sa isang tiyak na lawak, ang sword intent ay talagang tataas ang kalidad, tulad ng mula sa isang gas na estado patungo sa isang likidong estado. Kung
Isang pagsabog ng gas ang tumama sa ninuno ng Tianbao, natural na mabilis itong maghiwa-hiwalay, ngunit kung ang likido ay nabasa sa ninuno ni Tianbao, kung hindi niya ito hugasan ng mabuti, natural na hindi ito madaling linisin. Higit pa rito, ito ang layunin ng espada na hindi mas mababa sa ninuno ni Tianbao na si Zhen Yuan. Upang makabawi sa lalong madaling panahon, ang mga ninuno ng Tianbao ay sumisipsip ng enerhiya ng langit at lupa ng walang kabuluhan, ngunit sinipsip din ng enerhiya na hindi nawala mula sa layunin ng espada. Bago mawala ang ilang layunin ng espada sa kanyang katawan, diretso niyang inayos ang kanyang katawan at ibinalot dito ang enerhiya ng layunin ng espada. Ito ay tulad ng isang buhay na tao, na may katawan ng laman at dugo, pinalamanan sa maraming metal blades, hindi nakakagulat na walang nangyayari. Sa oras na ito, nang gamitin ng ninuno ni Tianbao ang kanyang tunay na diwa, ang layunin ng espada sa kanyang katawan ay parang ilang kutsilyong nakaharang sa kanyang mga meridian, at siya ay diretsyong pinisil at binaril, na naging dahilan upang ang kanyang sariling katawan ay unang magkamali. May dugo sa kanyang bibig, ang ninuno ni Tianbao. Sa sandaling ito, nakaisip si Ye Fan ng isang ideya. Hawak ang espada, kumuha siya ng poster sa pakikipaglaban at sinabing, "Okay, maaari akong humingi ng karagdagang payo mula sa ninuno ng Tianbao, hindi ko ito mahihiling." Ye Fan. Sabi ng may mukha may nakakaintriga at misteryosong ngiti din sa kanyang mukha. Ancestor. Napakunot ng noo si Tianbao, at bigla niyang naramdaman na may mali. Logically, dapat tumakas si Ye Fan sa sandaling ito. Paano siya magpapatuloy sa pakikipaglaban ng napakatahimik? Bukod dito, nahuli niya ang ngiti sa mukha ni Ye Fan, na naging dahilan para hindi siya mapalagay. Ito, bata. Nambobola lang ba siya para malito ang sarili niya, o may iba pa ba sa likod niya? Hindi napigilan ni Ancestor Tianbao ang pag-ungol sa kanyang puso, isinasaalang-alang ang maraming posibilidad. Biglaan. Hindi maiwasang isipin ni Ninuno Tianbao. Ito ang Cold Dew City. Hindi naman kalayuan dito ang Hangguangman, kung ang ninuno ng Hanyu ng mahabang buhay na kaharian ay dumating dito, hindi ba't malaking bagay ito? Ngayong hindi pa gumagaling ang katawan niya, hindi niya magagamit ang buong lakas. Kahit na nasa kamay niya ang gintong ingot ng Hanyuan, natatakot ako na hindi niya mapipigilan ang mga ninuno ni Hanyu. Hindi kaya. Ang batang ito ay nagpapaliban, naghihintay na dumating ang ninuno ni Hanyu. Kung ito man, anak talaga si Leng Xingchen o hindi, mukhang maganda ang relasyon niya sa Hangguangman. Ayon sa balita, tila nag-promote din siya ng kakaibang teknik sa Hangguangman. Ang nagnanakaw na salamin ng araw. Ngayon lang ay kayamanan din ng Hangguangman, at nasa kanyang mga kamay din ito. Marami pa. Naisip ito ng ninuno ni Tianbao, lalo pang naging magulo ang kanyang isip. Sabi sa kanya ni Rason na halos nagkukunwaring gugulo ang binata sa kanyang harapan. Pero, hindi natatakot sa 10,000 kung sakali. Kung hinihintay talaga ng kabilang partido ang pagdating ni Ancestor Hanyu, hindi ba kailangan niyang ipagtapat ang kanyang buhay at relic dito? Kung papatayin mo ang anak na ito, magkakaroon ka ng pagkakataon sa hinaharap, ngunit kung narito ka para lumaban at makipagsapalaran. Natatakot ako na huli na para pagsisihan ito. Sa huli, ang ninuno na si Tianbao ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Kukunin ko ang iyong buhay pagkatapos kong alagaan ang aking katawan." Sa sinaunang mundo ng mga engkanto, ang taong hinahanap ko ay walang matatakbuhan. Oo. Tuwang-tuwa si Fan. Nagsusugal siya. Pastahan ng ninunong Tianbao na ito ay hindi natatakot sa kamatayan. Oo naman. Ang ninuno ng mahabang buhay na kaharian ay sa wakas ay nilinang sa yugtong ito, at ang pinakakinatatakutan ay ang kamatayan. Siya. Mas gugustuhin na huwag munang magpakamatay kaysa makipagsapalaran ng 1%, 1/10,000. Kung tutuusin, kung tumakbo ngayon ang ninuno na si Tianbao, wala siyang magagawa, ngunit kung patuloy siyang lalaban, at makatagpo ng iba pang mga ninuno sa mahabang buhay na kaharian na pumapatay sa kalahati, maaari niyang ipaliwanag ito dito. Anuman. Ninuno ng mahabang buhay na kaharian, kung alam niya na ang ninuno ni Tianbao ay nasugatan at hindi maibigay ang kanyang buong lakas, tiyak na hindi niya palalampasan ang pagkakataong agawin ang banal na relic. Sabay-sabay. Kung ikukumpara sa desperasyon ni Ye Fan, ang Daos Tianbao ay malayo sa pagiging desperado, kaya hindi niya kayang sumugal. Ang mga nakayapak ay hindi natatakot sa mga nagsusuot ng sapatos, ito ang katotohanan. Gayunpaman, hindi ito ipinakita ni Ye Fan sa kanyang mukha, at sinabing may mapanuksong ekspresyon, "Natatakot ka ba?" Halika. Sino ang nabubuhay at kung sino ang namamatay, hindi pa natin alam. Pagkatapos sabihin iyon, si Ye Fan ay nagkusa na umatake at hamampas sa mga ninuno ng Tianbao. Magmadali, ang pag-indayog ng higanteng espada ay isang layunin ng espada. Ninuno Tianbao. Gusto ng ninunong ito na kunin ang buhay mo, kasing dali ng palad mo, hayaan kang mabuhay ng ilang araw pa. Nakita ng ninuno ni Tianbao na tila gustong kaladkarin siya ni Ye Fan at galitin siya, at naramdaman pa niyang may kakaiba dito, kaya mabilis siyang tumalikod at mabilis na lumikas. Tianbao, bastos ka. Oo. Itinuro ni Fan ang direksyon ng dagat at sinumpa ang malayong ninuno ni Tianbao. Ang mga magsasaka sa Hanlo City ay natigilan nang makita nila ang eksenang ito ang ninuno ni Tianbao, ay talagang, natalo, at tumakas.
Oo. Hindi naghiwalay si Fan hanggang sa makita niya na ang Daos na si Tianbao ay ganap na nawala at nakumpirma na hindi siya nagkunwaring tumakas, pagkatapos ay iniligpit ang lahat ng lumilipad na espada, at ibinaling ang kanyang ulo sa mga guho. Nang muli siyang lumabas sa mga guho, nakabawi na siya sa hitsura ni Leng Xingchen, at nagmamadaling bumalik sa inn kung saan naroon si Nayan Rujiao. Siya ay labis na nag-aalala sa kaligtasan ng babae, at umaasa na ang Daos na si Tianbao ay hindi nagpadala ng mga alipors upang harapin si Nyan Rujiao. Kabanata 1556 na okay ba ito? 1556 na oo. Nagmamadaling bumalik si Fan sa inn, at nang una siyang makarating sa koridor, laking gulat niya nang makita niya ang estado sa kanyang harapan. Nakita ko si Nayan Rujiao na natambo sa koridor, at parang lumabas ng kwarto, pero hindi makagalaw, at nakakagapang lang sa sakit. Jiao. Nagmamadaling lumapit si Ye Fan at inabot si Nayan Rujiao, ngunit iuunat na sana niya ang kanyang kamay sa baywang ng babae, ngunit napabulala si Nayan Rujiao. Huwag mo akong hawakan. Oo. Naninigas ang poster ni Fan doon, nakatingin sa babae ng walang laman. Itinaas ni Nayan Rujiao ang kanyang ulo, puno ng masalimuot na emosyon ang kanyang matubig na mga mata, dahil sa sakit ng pag-akyat sa labas, ang kanyang noo ay nababalot ng pinong pawis. Jiao. Anong problema mo? Napalunok si Ye Fan. Maingat na tiningnan ni Rujiao ang katawan ni Ye Fan at sinabing, ngayon lang. Anong nangyari sa labas? Bakit ko narinig na may tumawag kay Tianbao Patriarch? Naisip ito ni Ye Fan at sinabing, may isang ang sikat na cultivator ay nakipag-away sa ninuno ng Tianbao, ngunit ayos lang. Nain. Hindi nagsalita si Rujiao, nahirapang kinagat niya ang kanyang mga pilak ng ngipin, sumandal sa sahig gamit ang isang kamay, at dahan-daang tumayo. Jiao. Ikaw, hindi ka pa gumagaling. Nalungkot si Ye Fan nang makita niya ang babae na nagtitiis sa sakit. Huwag mo akong tawaging ganyan, iyan lang ang may tatawag sa iyo ng mga nakatatanda at asawa ko, hindi kami gaanong magkakilala. After 9. Natapos magsalita si Rujiao, dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa kwarto, hawak ang kahoy na pinto. Ang lamang at kalungkutan na ipinahayag dito ay hindi masasabi. Oo. Tahimik na nakatayo si Fan sa labas ng pinto, pinapanood ang babaeng papasok, nakalimutan niyang huminga sandali. Talagang napansin niya ito. Napakakomplikado ng isip ni Ye Fan, kung siya ay nagpapanggap na patay na, hindi umamin. Hindi. Hindi ko na kayang magsinungaling sa kanya, lahat ng ito ay isa ng pagkakamali at isa pang pagkakamali. Matapos huminga ng malalim, pumasok si Ye Fan sa silid at isinara ang pinto. 9. Si Rujiao ay naglakad pabalik sa gilid ng kama na may maliliit na hakbang, umupo roon, itinaas ang kanyang ulo na mapatla, ang kanyang mga mata ay may bakas ng kawalang interes at hindi pamilyar. Asawa ko, Xingchen. Ano ang problema niya? Ang boses ni Nayan Rujiao ay puno ng hindi lihim na pangamba at pagkabalisa, at ang kanyang malamig na mga mata ay tumitig kay Ye Fan. Bagamat nagulat si Ye Fan, nakadama siya ng ginhawa sa harap ng showdown sa sandaling ito. Natawa si Ye Fan sa kanyang sarili, umiling at sinabing, maaari mo bang sabihin muna sa akin, kailan mo nalaman na hindi ako si Leng Xingchen? Hindi ba? Nalungkot ang mga mata ni Nayan Rujiao, at sinabi niya, bagamat umaasa ako na ang aking asawa ay isang eskrimedor na walang kapantay sa mundo, naging master ng pamilya Leng, Hangguangman, at maging sa buong daigdig ng sinaunang engkanto. Ngunit, oo, may kilala akong lalaking kilala siya sa loob ng mahigit 100 taon, at alam ko kung gaano kalaki ang kakayahan at talento niya. Kung maaari ka lamang sumayaw sa plaza at magkaroon ng ilang makapangyarihang santukan swordsmanship, ayos lang. Ngunit maaari mong gawin ito ay masyadong hindi makatwiran na magkaroon ng napakatalino na layunin ng espada at itago ang napakaraming lakas. At, hindi ka pamilyar sa napakaraming bagay sa Cold Light Sect, at hindi mo naiintindihan, ito ay talagang sapat na para magduda ako. Hanggang sa bago pa kita tanungin, bakit ka umiinom? Sabi mo kamakailan ka lang uminom pero, mahilig uminom ng mag-isa ang asawa ko para mawala ang pagkabagot. Biglang tinapik ni Fan ang kanyang noo, kahit naisip ko kung baka ikaw ba iyon. Isang set, pero, akala ko hindi mo iisipin na sobrang komplikado. Hindi ko inaasahan na magagawa mong kumilos. Walang ekspresyon na tiningnan ni Nayan Rujiao ang lalaki, hindi ako masyadong matalinong babae, pero hindi ako tanga para wala akong makitang kahit ano. Kaya lang, nilito ko ang sarili ko saglit, sinusubukan kong paniwalaan ang sarili ko na ikaw ang tunay na asawa. Oo, sabi ni Ye Fan na may mga pagdududa, simula noong nalaman mo ito noon. Peke ako, bakit, Masyadong nahiya si Fan na sabihin, kung tutuusin ay manipis ang balat ni Nayan Rujiao, kaya nakaturo lang siya sa kanyang mga labi. Itong babaeng ito, simula nung nalaman niyang peke siya, bakit niya siya tinukso ulit? Likas na naiintindihan ni Nayan Rujiao ang kahulugan ni Ye Fan, may bakas ng tamis na bumungad sa kanyang mukha, itinikom niya ang kanyang mga labi, at sinabing, hindi ko alam kung mabuting tao ka o masamang tao na nagpanggap na asawa ko. Ngayon ay nasaktan ako sa loob, at hindi ko maprotektahan ang aking sarili. Kung gusto mo akong patayin, madali lang. Hindi man talaga ako nasaktan, hindi mo naman ako kalaban sa lakas ko. Kaya,
Hanggang sa hindi ko matukoy ang pagkakaiba ng iyong mabuti at masama, natural na hindi ka maaaring magpakita ng labis. Yeah. Biglang nagising si Fan at sinabing, so, sinadya mo akong subukan kung kaya kong labanan ang tukso. Dahil nasugatan ka, kahit na gusto kong gawin ang isang bagay, ang iyong katawan ay hindi makayanan, kaya. Sa oras na ito, sinadya mo akong tuksuhin, ngunit ito ay mas ligtas kaysa pagkatapos na gumaling ang katawan. Tumango si Nayen Rujao, ipinahayag ang kanyang pagsang-ayon. Oo. Hindi napigilan ni Fan na mapabuntong hininga dahil sa emosyon, minimaliit talaga kita, napaka-thoughtful mo. Akala ko isa lang uto at inosenteng babae itong Nayen Rujao, pero hindi niya inaasahan na ganito pala kakomplikado ang isip niya. Oo naman. Ang puso ng babae at ang karayom sa dagat ay mahirap hulaan. Siyempre, lubos ding naunawaan ni Fan ang pinili ni Nayen Rujao. Sinusubukan lang niyang protektahan ang sarili, at hindi ito nasaktan sa kanyang isipan. Kung hindi, mahihirapan si Fan kung hihintayin niyang bumalik sa hangguangman at pagkatapos ay palihim itong ilantad. Tumingin ng diretso si Nayen Rujao kay Fan at sinabing, hindi mo ako ginalaw, at nasa panganib ka na iligtas ako noon. Kaya, sigurado akong hindi ka masamang tao. Bagamat sinasabing gentleman ka, at least, hindi ko sinamantala ang panganib. Ayokong ituloy ito ngayon. Ginawa mo ang asawa ko, gusto ko lang malaman ang katotohanan ng lahat ng ito, yeah. Napabuntong hininga si Fan at mapait na ngumiti, hindi ko masasabi sa iyo ang buong katotohanan, ako may mga sikretong kailangan kong itago. Pagkatapos ay ipaalam mo sa akin. Nang may luha sa kanyang mga mata, nag-aalalang sinabi ni Nayen Rujao, nasaan ang asawa ko? Kumusta siya? Bakit nasa iyo ang kanyang Leng Yujan at mga damit? Ikaw bakit mo siya ginagaya? Oo. Kinagat ni Fan ang kanyang mga ngipin at saglit na natahimik, at sinabing, maaari kong ipaliwanag sa iyo, ngunit. Hindi angkop na manatili dito ng mahabang panahon, nag-aalala ako na ang ninuno ni Tianbao at ang kanyang mga tao ay darating, kailangan nating umalis sa lalong madaling panahon. Ano? Natigilan si Nayen Rujao, ikaw ba talaga ang nakikipaglaban sa mga ninuno ng Tianbao? Tapos, nandito ka, pwede bang? Natalo mo ang mga ninuno ng Tianbao. Umiling si Fan He at sinabing, kung kaya ko talagang talunin siya, hindi kita dadalhin para tumakas, gayon paman. Umasa lang ako sa pagnanakaw ng araw para palitan ang salamin at nagdagdag ng kaunting swerte para matakot siya, ngunit kapag gumaling siya, hindi ko na magagawa ulit. Minsan, Nayen, puno ng hindi makapaniwala ang mga mata ni Rujao. Sa kanyang mga mata, ang kaharian ng mahabang buhay ay parang isang Diyos ng mahabang buhay at Changqi. Kapag nag-uusap at nagtatawanan, hindi mabilang na mga magsasaka ang mapapawi, at ang mga bundok ay mapupuno ng isang kisap mata. Hay! Gayunpaman, ang lalaking nasa harap niya ay binugbog ang ninuno ni Tianbao, ang ninuno ni Tianbao na may mga sagradong bagay, at tumakas. Yun ay isang tagumpay na kahit ang mga ninuno ni Qi Lian at ang mga ninuno ng Xuanhai ay hindi na kumpleto. Hindi ko maipaliwanag kaagad, ihahatid muna kita. Umakyat si Fan para kunin si Nayen Rujao. Huwag mo akong hawakan. Mabilis na umatras si Nayen Rujao. Pagkatapos ng isang kumpletong showdown, hindi matanggap ni Nayen Rujao na hinawakan siya ng isang kakaibang lalaki, at nakaramdam siya ng labis na pagkakasala sa kanyang asawa. Oo. Sumimangot si Fan, kumuha na lang ng kubrekama, binalot ang babae, at sinabing, okay lang ba ito? Bago hintiyeng sumagot si Nayen Rujao, binuhat ni Fan ang babae, tumapak sa bintana, at lumipad palayo gamit ang espada. Kabanata 1557. 1557. Saan mo ako dadalhin? Niyakap ng lalaki si Nayen Rujao, namumula ang mukha, kahit ang kumot sa mukha ay malabo na ang tindig nito. Tinapakan ni Fan ang lumilipad na espada at mabilis na tumawid sa isang lugar ng dagat sa himpapawid, sinabing, malalaman mo pagdating mo. Kumunot ang noo ni Nayenro, ibaba mo ako, kaya ko. Ano ang magagawa ko? Huge iyan. Ni hindi ka nga makatayo diba? Direktang samabad ni Fan, kung gusto mong malaman ang totoo, maging masunurin ka lang. Galit na pinandilatan ni Nayen Rujao si Fan, ngunit wala siyang magagawa. Nakita ni Fan ang mukha ng babae na napuno ng hangin, at naalala ang nakita niya sa kanina lang, hindi niya napigil ang matawa, at umiling-iling ng ngumiti. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Naghihinalang tanong ni Nayen Rujao. Napabuntong hininga si Fan at sinabing, iniisip ko lang. Dahil alam mo na napeke ako, bakit ka nag-alala ng sobra sa akin noong nasa ka, at kailangan mong gumapang palabas para hanapin ako? Who cares about you? Gusto ko lang makaalis doon sa lalong madaling panahon. Namula si Nayen Rujao at mabilis na nagpaliwanag. Nagtaas ng kilay si Fan at sinabing, hindi ka ba nag-aalala sa akin? Kung gayon bakit mo sinusuri kung nasugatan ako? Ako, hindi ako. Itinanggi ito ni Nyan Rujao, ngunit ang kanyang mga kasinungalingan sa ngayon ay napakahina. Sa katunayan, pinag-isipan ito ng mabuti ni Fan sa sandaling ito, napagtanto lamang na ang nangyari ngayon ay talagang nagpahayag ng pag-aalala ng babae para sa kanya. Hindi kay Leng Xingchen, kundi sa pekeng ito. Ito, napakasaya ni Fan. Bagamat hindi na siya tinitigan ni Nayen Rujao ng ganoong klaseng pagmamahal,
At least, hindi naman siya lubusang naayawan ng babae. Pagkatapos ilang sandali, tumalikod si Nayan Rujao at mahinang sinabi, hindi pa kita tinatanong. Dahil hindi kita asawa, bakit mo sasagutin ang appointment ni Ning Feng para iligtas ako? Tumingin si Ye Fan sa kanya at walang pakialam na sinabi, wala lang, gusto ko lang gampanan ang papel na ito hanggat maaari, para hindi ka malantad. Nagsinungaling ka. Lumingon si Nayan Rujao at nagtanong, kung gusto mong kumilos ng mas mahusay, huwag mo na lang akong pansinin at hayaan mo akong mamatay. Hindi ba mas madali para sa iyo na kumilos? Walang maglalantad sa iyo. Oo. Mapaglarong tumawa si Fan. Kung gayon, paano mo gustong isagot ko? Sinasabing may pakialam ako sa iyo, na natatakot kang masaktan, upang hindi ka mag-atubiling ilantad ang iyong mga sikreto. Hindi ka ba nagdadalawang isip na mahulog sa krisis? Ako. Natigilan si Nayan Rujao, ang kanyang magagandang mata ay puno ng komplikado. Mga saloobin. Oo, bakit mo gustong itanong, bakit mo pinapahalagahan kung talagang nagmamalasakit siya sa iyo? Ito ay isang pekeng, hindi siya ang kanyang asawa, hindi siya ang lalaking nagustuhan niya sa loob ng higit sa 100 taon. Natarante si Nayan Rujao, ayaw niyang isipin, sa kanya, lahat ng ito nakakabaliw. Ano bang problema, natatakot akong malaman na na-move na talaga ako. Sabi ni Ye Fan na may kalahating ngiti. Ikaw, pinandilatan ni Nayan Rujao ang lalaki, sumangot ng malamig, at tumalikod, ayaw nang makipag-usap pa sa lalaki. Yeah. Ang puso ni Fan ay puno ng halo-halong damdamin, nag-aalala tungkol sa mga pakinabang at pagkalugi, at nang makitang hindi nagsasalita ang babae, tumigil siya sa pagsasalita. Ang dalawa ay may sariling pag-iisip, at pagkatapos ng isang yugto ng paglipad, sila ay nakarating sa isang isla. Matapos mahulog sa medyo ginalaw ni Nayan Rujao ang kanyang katawan, ngunit mas mabuti na siya kaysa dati, at kaya niyang tumayo. Anong lugar ito? Bakit mo ako dinala dito? Tumingin si Nayan Rujao sa paligid, medyo nalilito. Sinabi ni Ye Fan na may masamang ngiti, malungkot na lalaki at balo, dadalhin kita sa isang desyerto na isla, ngunit hindi mo kailangang mag-alala, ano ang maaari kong gawin sa iyo. Sumimangot si Nayan Ru sa kanya at sinabing walang malay, nasa Xingzufeng ka. Kahit sa akin. Sa kalagitnaan, sina Nayan Rujao at Fei Hea ay parehong mahiyain at mahiyain, at hindi makapag-usap tungkol sa pangyayari kung saan sila minsan ay natulog ng magkayakap. Napangiti si Ye Fan, mukhang. Ang imahe ko bilang isang mabuting tao ay malalim na nakatanim sa iyong puso. Haha, bihira ang tretuhin bilang isang maginoo ng isang magandang babae. Nain. Ayaw pag-usapan ni Rujao ang paksang iyon, kumunat ang noo ni Liu Mei at sinabing, Tara, bakit mo ako dinala dito? Naging seryoso ang ekspresyon ni Ye Fan, at bahagyang nataranta ang kanyang labi bago tumuro. Ang piraso ng damo na iyon na tila walang espesyal, ay nagsabi, Leng Xingchen. Inilibing ko siya doon. Sa kakahuyan, tahimik, at maririnig ang mga karayom. Nain. Ang buong katawan ni Rujao ay tila nanigas, ang kanyang mukha ay walang dugo, ang kanyang matingkad na mga mata ay mula sa pagkabigla, sa kalungkutan, sa kawalan ng pag-asa, sa isang baog na katahimikan. Ramdam ni Ye Fan ang pagtulo ng dugo mula sa kanyang puso nang makita niya ang mga mata ng babae. Parang tusok. Alam niyang ganito ang magiging resulta, kaya hindi siya naglakas loob na sabihin iyon sa In. Ito ay tiyak na hindi isang malupit na katotohanan na maaaring tanggapin sa maikling panahon. Kailangan niyang dalhin dito si Nayan Rujao at bigyan siya ng magandang espasyo para makalabas. Ikaw, nagsinungaling ka sa akin, pinipigilan ni Nayan Rujao ang kanyang mga luha, na parang may naisip siya bigla, at itinuro si Ye Fan, ikaw ay isang sinungaling. Oo, sinungaling ka. Kaya dapat sinasadya mong magsinungaling sa akin. Sinungaling patay na ang asawa ko, pero sa totoo lang magaling siya, itinago mo. Oo. Nag-aatubili na humakbang pasulong si Fan at gustong abutin para suportahan siya ang mabangong balikat ng babae, alam kong mahirap para sa iyo na tanggapin, ngunit kung hindi ka naniniwala sa akin, kaya kung iangat ang turf. Hindi dapat mabulok ang kanyang katawan. Umalis ka na. Huwag mo akong hawakan. Mabilis na umatras si Nayan Rujao ng 2 hakbang, ngunit hindi siya tumayo. Diretso siyang natisod sa puno at bumagsak sa lupa. Babae. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi, hindi na niya nakayanan ang ganitong uri ng kalungkutan, umiyak siya at sinabing, Nagsinungaling ka sa akin. Nagsinungaling ka sa akin. Isa kang malaking sinungaling. Hindi mamamatay ang asawa ko. Woo! Walang pakialam si Nayan Rujao sa mga putik sa kanyang mga kamay, tinakpan niya ang kanyang mukha, nakapulupot sa sakit, ang kanyang ulo ay nakapatong sa kanyang mga tuhod, ang kanyang pag-iyak ay unti-unting naging ungol, na parabang ang kanyang puso ay nadurog. Yeah! Natigilan si Fan. Sa tabi niya ay medyo namumula ang kanyang mga mata, at wala siyang magawa, maghintay lang siya, manatili sa tabi, tahimik na pinagmamasdan ng babaeng umiiyak sa sakit. Xingchen, bakit mo ito ginagawa sa akin? Nabulunan si Nayan Rujao sa mabilis na paghinga, nakatingin sa libingan, ang kanyang emosyon ay tila nasa sabik, at ang kanyang katawan ay nasugatan na, ito ay naging isang diretso sa harap ng isang madilim, na himatay. Jiao, oo.
Nagulat si Fan, at mabilis na yumuko at niyakap ang babae sa kanyang mga bisig. Matapos maingat na tingnan ang pulso, natitiyak kong ito ay isang pisikal na reaksyon na dulot ng labis na kalungkutan, at ako ay medyo gamaan. Nakatingin sa babaeng may luha at dumi sa kanyang mukha, ang mga mata ni Fan ay malalim at walang magawa. Dito, sandali, hindi nagduda si Fan na may nararamdaman si Nayan Rujao para sa kanya. Ngunit kung siya ay namatay, ang isang babae ay hindi iyak hanggang siya ay nahimatay. Leng Xingchen. Bagamat noong nabubuhay ka, sinabi ng mga tao na ikaw ay isang basura. Ngunit kapag namatay ka, may isang babaeng nawala ng malay sa pag-iyak para sa iyo, sulit na mabuhay. Bulong ng Fan, nakasando sa nakaupo sa isang malaking puno. Siya. Dahan-daang inilagay si Nayan Rujao sa damuhan sa isang tabi. Hindi naman sa ayaw niyang humawak ng babae, pero nararamdaman pa rin ni Fan na nilalapastangan niya ang babaeng ito kapag hinawakan niya ulit si Nayan Rujao. Uminom si Fan ng ilang tabletas para sa pagpapalusog ng kaluluwa, binigyan si Nayan Rujao ng 2 tableta, at siya mismo ang kumain nito. Kailangang mabawi ang kanyang sigla. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng labanan sa mga ninuno ni Tianbao, kailangan niya talagang magpahinga muli. Dahon. Nagmuni-muni si Fan para makabawi habang tahimik na naghihintay na magising ang babae. Kabanata 1558 masyadong huli. Pagkatapos ng ilang oras noong 1558, naramdaman ni Fan na bumalik siya sa kanyang pinakamabuting kalagayan. Sa pagkakataong ito, sinubukan niyang makipaglaban sa ninuno ni Tianbao. Bagamat namatay siya, mayroon din siyang natamo. Ang tunay na walang kapantay na layunin ng espada ay nasubok ng aktwal na labanan, at mayroon din siyang mas malinaw na pag-unawa sa lakas ng immortal na kaharian. Sayang naman itong salamin na ito. Inilabas ni Fan ang salamin na nagpapalit ng araw, at nalaman na ang salamin ay ganap na lumabo. Tinataya na walang sapat na oras upang mabawi, at imposibleng gamitin ito muli. Kung maaaring harangan ng salamin na ito ang mga pag-atake ng immortal na kaharian ng ilang beses pa, magkakaroon siya ng paraan para patayin ang magsasaka ng immortalidad na kaharian, ngunit sa kasamaang palad. Sa susunod na makaharap niya ang ninuno ni Tianbao, hindi na niya magagamit ang panlilinlang na ito. Medyo sumakit ang ulo ni Fan. Ang primordial gold ingot ni Ancestor Tianbao ay karapat-dapat sa isang banal na relic. Kung hindi siya ganoon ka-confident, kanina pa niya nawala ang primordial gold ingot. Tila, na siya ay nasa isang ganap na kawalan kapag nakatagpo niya ang kaharian ng immortalidad. Gayunpaman, labis na nagulat si Fan na ang layunin ng espada pagkatapos ng matinding compression ay maaaring magkaroon ng mahimalang epekto ng manatili sa sugat. Hindi naiwasang isipin ni Fan ang kanyang plano na paikliin ang gininto ang ubod ng layunin ng espada. Sa katunayan, ang kanyang golden core ng sword intent ay isang mas mataas na antas ng limit compression. Tila, ang pinakamabilis na paraan upang madagdagan ang lakas ng pakikipaglaban upang talunin ang immortal na kaharian ay ang paikliin ang layunin ng espada na gininto ang Pildores, bulong ni Fan sa kanyang sarili, nag-iisip. Ang espada. Ang intent golden core ay parang katawan ng isang planeta, at sa gravitational force ng planeta, madaling lumabas ang isang likidong karagatan, medyo katulad ng kasalukuyang sitwasyon ng limit sword intent. Ngunit ngayon ang normal na estado ni Fan, walang compression ang walang kapantay na layunin ng espada ay maaari lamang ituring bilang gas. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng magic sword na iniwan ng Ether Civilization, patuloy na pinipigan ni Fan ang mga particle ng enerhiya ayon sa mga prinsipyo ng agham upang makamit ang mas mataas na mass analysis. Ang conclusion na narating ko ay kung matagumpay kung malilinang ang sword intent golden core, kung gayon. Marahil ay mapapabuti ko ang ultimate sword intent sa isang qualitative leap. Kahit na, maaari mong gamitin ang liquid unparalleled sword intent sa iyong sarili. Ang uswang sword intent na tanging. Saglit na walang magawa si Fan, ngunit nakakalungkot na pinaikli niya ang sword intent golden core. Maghiwa-hiwalay man ang katawan niya ng 2 beses ay hindi niya kinaya. Masyadong malakas ang backlash ng sword intent, at ang bilis ng pag-recover ng kanyang katawan ay hindi na nakayanan ang backlash nito. Parang gumagawa ng magic weapon sa dantian niya. Ang pinalamig na magic weapon ay maaaring itago, ngunit ang mataas na temperatura na kapaligiran ng furnace sa panahon ng gusali ay ginawang hindi mabata si Fan. Hindi maiwasan ni Fan na mag-isip kung ipaglalaban niya ang banal na relic na lumitaw sa pagkakataong ito, nang walang sword intent golden peel, ito ay halos kapareho ng pagpapadala ng kamatayan. Pagkatapos, dapat ba akong sumuko? Mag-isip ng paraan para makita kung mayroon. Maaaring posible na paikliin ang layunin ng espada na gininto ang elixir sa maikling panahon. Asawa. Nag-iisip si Fan nang bigla niyang marinig ang pag-ungol ni Nayan Rujao. Nang papayag na si Fan, napagtanto niyang hindi na siya tinatawagan ng babae. Iminulat ni Nayan Rujao ang kanyang mga mata, at puno pa rin ng luha ang gilid ng kanyang mga mata. Uminom siya ng medicinal pill na ipinakain sa kanya ni Fan. Mas maganda ang anak ko. Pagkatapos tumayo mula sa lupa, hindi nilingon ni Nayan Rujao si Fan, dumiretso sa lugar kung saan inilibing si Leng Xingchen, at dahan-daang naglakad.
Tumingin si Ye Fan sa babaeng mukhang bangkay na naglalakad, walang laman ang mga mata at mapuputing labi. Lumuhod si Nayen Ruzhou sa damuhan, iniunat ang kanyang mga kamay, at nagsimulang maghukay ng lupa. Isang pares ng puti at malambot na payat na mga kamay ng Jade ay napakasakit na naipit sa putik, patuloy na naghuhukay at naghuhukay. Nang makita ang eksenang ito, mabilis na lumapit si Ye Fan at sinabing, "Anong ginagawa mo?" "Gusto kong iuwi ang asawa ko. Pabalik sa ancestral hall ng pamilya Leng. Hindi ko siya hahayaang mahiga dito mag-isa." Nabulunan si Nayen Ruzhou. "Kung gayon hindi mo kailangang maghukay ng ganito. Kailan ka maghuhukay ng ganito?" Walang magawang sabi ni Ye Fan. Hindi nagsalita si Nayen Ruzhou, inalagaan niya ang kanyang sarili, naghuhukay na nakabaon ang ulo sa kanyang mga kamay. Hindi pa siya nakagawa ng ganoong kahirap na gawain gamit ang kanyang mga kamay, at hindi nagtagal ay puno na ng putik at punit ang kanyang mga kuko. Nang makitang dumudugo ang kamay niya, mabilis na hinawakan ni Fan ang kamay niya at sumimangot, "Sabi ko wag mong gamitin ang mga kamay mo ng ganito. Masasaktan mo lang ang sarili mo ng ganito, alam mo ba?" Nayen Ruzhou tumangala, na may mga luhang mata, tumingin siya sa lalaki ng walang pakialam, "Ito ay isang bagay sa pagitan ng ating mag-asawa, at wala itong kinalaman sa iyo, isang tagalabas. Hindi ko kailangan na sabihin mo ito sa akin. Kahit na narito si Leng Xingchen, magkakaroon ba siya ng puso na makita ang iyong sarili na puno ng dugo?" Naglabas ng espada si Ye Fan at sinabing, "Maaari ko lang gamitin ang aking sword energy para buksan ang lugar na ito, lumayas ka." "Hindi." Tumanggi si Nayen Ruzhou, desperadong humiga sa libingan, at sinabing, "Paano kung saktan mo ang asawa ko?" "Oo." Walang imak na sinabi ni Fan, "Imposible, ako siya." Inilibing, hinding-hindi ko hahawakan ang kanyang labi. "Hindi ako papayag. Umalis ka na. Ganito na siya, hindi ako papayag na saktan mo siya ulit." Ako, Nayen." Hindi na makapagsalita pa si Ruzhou, humihikbi, "Wala akong magagawa para sa kanya. Wala akong alam. Napakawalang kwenta ko. Katawan niya, kailangan kong bawiin." Kinagat ni Ye Fan ang kanyang mga ngipin at sumakit ang ulo. Hindi niya alam kung naiinis ba siya sa katangahan ng babae, o nanlumo siya dahil nagbago na ang ugali nito. Gayunpaman, hindi niya talaga makita ang mga luha ni Ruzhou at ang sugat nito sa kamay. Matapos huminga ng malalim, inalis ni Ye Fan ang kanyang espada, pagkatapos ay tumingkayad, iginulong ang kanyang manggas, at nagsimulang abutin ang lupain. Hukayin ang lupa. Nabulunan si Nayen Ruzhou at tumangala kay Ye Fan, "Ikaw. Hindi ko kailangan ng espada, hamukay ako gamit ang aking mga kamay, gawin natin ito." Hindi ako hamukay ng mababaw, kung hindi ako magmadali sa paghukay, hindi ako makakapaghukay sa isang araw. Siya, oo. Pakiramdam ni Fan ay walang kwenta ang kanyang sinabi, ang tanging magagawa niya ay tulungan ang babae sa paghukay. Ang mapupulang mata ni Nayen Ruzhou ay tumingin sa lalaki na may komplikadong ekspresyon, ngunit hindi siya masyadong nagsalita, ibinaon niya ang kanyang ulo at nagpatuloy sa paghuhukay. Walang pakialam ang babae sa sakit at dumi sa kanyang mga kamay. Sa mahabang panahon, kahit na ang karamihan sa lupa ay hinukay ni Ye Fan, naisip niya ito. Lahat ng mga kamay ni Ruzhou ay bakat, at ang dugo at lupa ay ganap na hindi nakikilala. Sa wakas, isang bangkay ang nabunyag. Nang makita niya ang mukha na nagsimulang mabulok, si Nayen Ruzhou ay halos himatayin muli sa stimulation. Pero, she still tried her best para titigan ng malalim ang mukha na iyon. Matapos tingnan ito ng mahabang panahon, labis niyang inasam na hindi ito totoo, ngunit kailangan niyang harapin ang lahat. Dahan-daang lumabas si Ye Fan sa hukay, pinagpag ang dumi sa kanyang mga kamay, at sinabing, "Maghuhugas ako ng kamay, marami kang dapat sabihin, at gusto mong sabihin sa kanya." Nang malapit nang umalis si Ye Fan, tinawagan siya ni Nayen Ruzhou. "Ang asawa ko, paano siya namatay?" Tahimik na nagtanong si Nayen Ruzhou, "Ayon sa impormasyong alam ko sa ngayon, Tianbao. Binili ng ninuno si Neng Feng, at pagkatapos ay idinisenyo upang linlangan siya dito, at pagkatapos ay gustong magpadala ng ilang tao upang magpanggap na mga alagad ni Feng Linhai at patayin siya. Malamang na gusto ni Zhu na gamitin ang kanyang kamatayan para magudyok ng away sa pagitan ng Hangguangman at Feng Linhai ng maaga, para nakawin niya ang banal na relic na malapit ng lumitaw. Pagdating ko sa araw na iyon, siya ay malubhang nasugatan at namatay. Pinatay ko silang apat. Pinatay siya, ngunit hindi niya nailigtas sa tamang panahon." Matapos makinig kay Nayen Ruzhou, natahimik siya sandali, pagkatapos ay malamig na ibinaling ang kanyang mga mata at nagtanong, "Ikaw ba talaga nahuli na para iligtas siya?" Kabanata 1559 na mas mabuting hindi makita. 1559 na oo. Kumunot ang noo ni Fan, nagdududa sa babae, malapit na siyang magalit, pero nagpigil siya. "Ako. Nagpanggap na si Leng Xingchen at pumasok sa Hanguang Gate upang maghanap. Ngayon sinasabi ko na wala akong ebidensya. Mukhang medyo mahirap kumbinsihin ang isang babae na hindi talaga ako masama para kay Leng Xingchen. At saka, hindi talaga alam ni Ye Fan kung may paraan ba siya para iligtas si Leng Xingchen sa oras na iyon, dahil hindi siya nagsikap na iligtas ang mga tao, kahit na nauubusan na talaga ng gasolina si Leng Xingchen sa oras na iyon. Oo.
Napabuntong hininga si Fan at sinabing, hindi ko kilala noon si Leng Xingchen, kaya wala akong dahilan para patayin siya, ngunit wala rin akong ebidensya para mapaniwalaan ka sa lahat ng sinabi ko, kaya. Ano man ang iniisip mo? Kailan? Aalis na sana si Ye Fan, muling sinabi ni Nayen Rujiao, sandali. May itatanong pa ba? Tumayo si Ye Fan. Nang umalis ang asawa ko. May sinabi ba siya? Tanong ni Nayen Rujiao, pinipigilan ang kanyang pagkasakal. Naalala ni Fan at sinabing, sabi niya, umaasa siyang ibabalik ko si Leng Yujian sa Hanwang sect. Nalungkot siya sa unang elder, sa pamilya Leng, sa mga magulang niya. Sinabi rin niya, I'm sorry Jillian. Nang inag ang katawan ni Nayen Rujiao, nakagat niya ang kanyang labi sa sakit, at ibinaon ang kanyang ulo sa harap ng katawan ni Leng Xingchen, nang inag ang kanyang mga balikat, bumagsak ang kanyang mga luha sa lupa. Nakaramdam si Ye Fan ng mapurol na pakiramdam sa kanyang puso, naglakad siya papunta sa dalampasigan, naghugas ng kamay, at nawala. Pagkaraan ng ilang sandali at pagkatulala ay bumalik siya sa kakahuyan. Ngunit pagdating niya, nalaman niyang isa-isang tinatakpan ni Nayen Rujiao ng lupa ang bangkay ni Leng Xingchen. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba sinasadya na ibalik ang kanyang katawan sa Hangguangman? Nagtataka si Ye Fan. Tumigil na sa pagiyak si Nayen Rujiao sa oras na ito, at sinabing may malungkot na mukha, ang aking asawa ay hindi gustong manatili sa pintuan bago siya mamatay, sa palagay ko. Sa halip na makita niya ang mga taong iyon, mas mabuting hayaan siyang tumahimik. Ang mundo ay natutulog dito magpakailanman. Naunawaan ni Ye Fan ang iniisip ni Nayen Rujiao nang maisip niya ang mga mukha sa Hanwang sect na gustong ibuka ang kanilang mga bibig at isara ang kanilang mga bibig upang pag-alitan ang basura ni Leng Xingchen. Tara na, wag na tayong magkita. Biglang may sinabi si Nayen Rujiao. Saglit na natigilan si Ye Fan, at napagtanto na hindi na niya kayang gampanan si Leng Xingchen, kaya syempre walang dahilan para manatili sa tabi ni Nayen Rujiao. Gayunpaman, si Ye Fan ay napakabagbag damdamin at palaging nararamdaman na siya ay kaya kapag umalis ka, marami pang bagay na dapat gawin. Nakikita. Ang pagkaantala ni Ye Fan sa pag-alis, sinabi ni Nayen Rujiao, ayokong makisali sa napakaraming bagay, pagod na ako, gusto ko lang magpahinga. Kung magpapanggap kang asawa ko ulit, ayaw kong magsinungaling sa mga tao sa pinto. Ikaw. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin sa iyo ang tungkol sa iyo. Sasabihin ko sa aking mga magulang na ang selos ni Ningfang ang pumatay sa kanyang asawa, at namatay silang magkasama. Sa ganitong paraan, walang pupunta dito. Excuse me, lagi akong nakakapunta dito para samahan siya, yeah. Gustong tanungin ni Fan ang babae, totoo kayang walang nangyari sa pagitan nila. Gayunpaman. Walang masabi si Ye Fan nang ang mga salita ay dumating sa kanyang mga labi. Pagkatapos mag-isip. Saglit, sinabi ni Ye Fan, alam na ng dawas na si Tianbao na ako ay isang peking Leng Xingchen, kung hindi niya ako mahanap, hahanapin kanya, na maaaring makasama sa iyo, hindi ako makakaalis ng ganito. Itinaas ni Nayen Rujiao ang kanyang ulo at malamig na tumingin sa kanya, kung hindi ko talaga alam kung nasaan ka, ano ang magagawa niya sa akin? Para. Walang dahilan, patayin mo ako, isang balo na may katamtamang pagtatanim, at ang mga ninuno ng Tianbao ay hindi. Ayokong magtanong kung sino ka, at ayokong malaman kung bakit mo ginagawa ang lahat ng ito, lalo pa kung saan ka pupunta. Gusto ko lang dito na matapos ito. Sumimangot si Ye Fan, tama ang babae. Tama, kung talagang wala siyang alam, ito ang pinakaligtas. Kung mananatili siya sa tabi niya, sa halip ay dadalhin niya ang hindi mabilang na problema. Nakikita. Ang pagmamahal ni Nayen Rujiao kay Leng Xingchen, alam din ni Ye Fan na walang kabuluhan ang makipag-usap at magtanong pa rito. Kahit na may kaunting pagmamahal siya sa sarili, hindi niya mapapantayan ang pagmamahala ng mag-asawa sa loob ng mahigit 100 taon. Oh! Si Shu mismo ay talagang masyadong matako, napakaraming mga pinagkakatiwalaan sa mundong ibabaw, naghihintay sa kanya ang kanyang asawa, anak at pamilya, ngunit narito palagi niyang iniisip si Nayen Rujiao, hindi talaga dapat. Oo. Huminga ng malalim si Fan, inilabas si Leng Yujian, ilang medicinal pill na naiwan ni Leng Xingchen noong panahong iyon, at isang maliit na bahagi ng Honghuang Stone, at inilagay ang mga ito sa isang storage bag. Ito ay kay Leng Xingchen, ibabalik ko sila sa iyo, wala na ako. Nayen. Tahimik na kinuha ni Rujiao ang storage bag at tumango. Pagkatapos ni Ye. Natapos magsalita si Fan, tumalikod na siya at naglakad palayo. Pagkatapos maglakad ng ilang hakbang, nag-alinlangan si Ye Fan, pagkatapos ay tumalikod at nagtanong, hindi ka ba curious, ano ang hitsura ko? Walang pakialam na itinaas ni Nayen Rujiao ang kanyang ulo, at sinabi sa mahinang boses, magkita tayo, mas mabuting huwag na lang makita. Napatulala si Ye Fan sa babae. Sa huli, natawa siya sa sarili, oo, mas mabuting huwag na lang makita. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ni Ye Fan ang kanyang espada at mabilis na umalis sa isla. Nanunood. Ang pag-alis ni Ye Fan ay nawala sa langit, mahigpit na hinawakan ni Nayen Rujiao ang bag sa kanyang kamay, at bamulong, mag-ingat ka. Hindi alam ni Ye Fan kung saan siya lumilipad, at ang kanyang isip ay puno ng mga pag-iisip ang pangungusap ni Nayen Rujiao, mas mabuting hindi na lang ito makita, ay naging dahilan upang hindi comfortable ang kanyang puso. Pagkatapos,
Ilang sandali, bumalik si Ye Fan sa kanyang katinoan. Mukhang wala na siyang dagdag na oras para isipin ang relasyon ng kanyang mga anak na lalaki at babae na hindi sa kanya. Siya. Mayroon na ngayong dalawang pagpipilian kung maghanap ng paraan upang makihalubilo sa mga tao ng Hangguangman at Fenglinhai, upang mapalapit sa sagradong bagay, at makahanap ng pagkakataon na agawin ito o malaman man lang kung ano ang sagradong bagay. O, maaari mong mahanap ang exit mula sa Eastern Emperor Sect ngayon, at pagkatapos ay lumabas mula sa pyramid sa Amerika. Isa ay ang makipagsapalaran, at ang isa ay ang pinakaligtas, ngunit may mga kalamangan at kahinaan, kaya hindi alam ni Ye Fan kung paano pumili. Umiling nang walang magawa, si Ye Fan ay nasa isang dilema nang bigla niyang natuklasan na may isang piraso ng lupa na lumitaw sa ibaba. Ito. Sa lupa, mayroon ding isang maliit na parang bayan na lugar kung saan ang isang grupo ng mga monghe ay talagang nakikipaglaban. Hinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, at pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, binago niya ang kanyang mukha ng isang mahiwagang mukha, naging hitsura ito ng isang itim na Daoist. Naisip din ni Ye Fan ang dahilan kung bakit hindi siya nagbago ng hitsura. Ang pinakakinatakutan niya ay ang mga tao mula sa sinaunang mundo ng mga engkanto, na nahulaan na si Heizuan ay lumabas na sa ibabaw. Sa makatuwid, sinubukan niyang gumamit ng hitsura ng isang itim na alakdan upang tumambay dito, at may ilang mga benepisyo kung mayroong ilang mga bakas. Matapos kumpirmahin na walang mali sa kanyang hitsura, lumipad si Ye Fan patungo sa bayan ng palengke. Sa lalong madaling panahon, habang papalapit sila ng 2 o 300 metro, natuklasan nila na ang mga lumalaban na monghe sa bayang ito ay talagang mga disipulo ng Eastern Emperor Sect at ng Northern Profound Sect. Ang isang bahagi ay ang Northern Profound Daofa, ang kabilang panig ay ang Qi ng Taiyi, ang kulog at kidlat na shuttle, ang mga halaman ay lumalaki ng ligaw, at ang liwanag ng dilaw, puti, asul at berde ay sumasabog sa lahat ng dako, na gumagawa ng isang bayan na hindi masyadong malaki ang sukat, lumilipad ang mga manok at tumalon ang mga aso. Ang ilan sa mga mortal na residente sa bayan ay labis na natakot kaya nagtago sila sa kanilang mga tahanan, habang ang iba naman ay nataranta at nagtakbuhan sa kalsada. Ngunit sila ay umiiwas, ngunit sa isang sulyap, mayroon pa ring 12-12 ng mga mortal, na naapektuhan ng tunay na enerhiya at namatay ng direkta sa kalye. Wow! Ina! Biglang nakita ni Ye Fan ang isang 3 o 4 na taong gulang na batang babae na nakahiga sa mga bisig ng isang babae, umiiyak at tinatawag ang kanyang ina. Ngunit laking gulat ng kanyang ina na samuka siya ng dugo at namatay, hawak ang kanyang anak na babae bago ito namatay. Nakikita na muling sumabog ang isang kulog sa direksyong iyon, si Ye Fan ay nagmamadaling nagpalipad ng espada at direktang hinarang ang kulog na iyon. Zizi. Nakasalubong ni Lei Fa ang lumilipad na espada ni Ye Fan, at sa wakas ay nahinto ito sa oras. Ngunit sa pagkakataong ito, higit sa isang 12 ng magsasaka sa magkabilang panig ang nakapansin na may ibang pumasok. Sino ang nandito? Ang Northern Profound Sect na nakaitim at ang Eastern Emperor Sect na disipulo sa Qingyi ay lahat ay tumingin kay Ye Fan sa hangin ng may pagbabantay. Nang makita ng mga disipulo ng Northern Profound Sect si Ye Fan, maraming tao ang agad na natigilan. Black, Junior Uncle Hei. Kabanata 1560 Savage. 1560. Si Ye Fan ay walang ekspresyon at bamulong sa kanyang puso. Lumalabas na ang mga taong ito ay ang nakababatang henerasyon ng Heizuan. Hindi katakataka na ang pinakamataas na cultivation base ay ang Talent Dan, at karamihan sa kanila ay mga foundation building cultivator. Hei Chu. Siya si Hei Chu. Pinatay niya si Elder Withered Vine. Sinabi din ng mga tao mula sa Northern Profound Sect na nawawala siya, at malinaw na tumanggi siyang ibigay ito. Sinabi ng mga disipulo mula sa Eastern Emperor Sect na ang kanyang mukha ay mapatla at puno ng galit. Ang mga cultivator ng Beishuan School ay tuwang-tuwa, at sinabi ng isang cultivator na si Dan, Uncle Heikuan, ang mga taong ito mula sa Eastern Emperor Sect ay masyadong mapanlinlang. Hindi kami matatakot kung darating ka. Bahagyang nagtanong si Ye Fan, anong meron dito? Ano ang sitwasyon? Sinabi ng cultivator na si Dan, Uncle Master, ito ang teritoryo ng ating Northern Profound Sect. Inutusan kami na siyasatin at alisin ang mga especially iya na maaaring nakalusot. Ngunit ang mga taong ito mula sa Eastern Emperor Sect, kung sasabihin nilang ito ang kanilang teritoryo, kailangan mong makipaglaban sa amin, ikaw ay lampas sa iyong sariling kapangyarihan. Ito ang malinaw na hangganan ng ating Eastern Emperor Sect. Lihim kang pinatay ng Beishuan Sect ang ilan sa mga disipulo ng ating Eastern Emperor Sect at ang mga elder ng mga lantang baging, at naglakas loob kang pumunta sa hangganan ng ating Eastern Emperor Sect para magdulot ng gulo. Malamang naintindihan ni Ye Fan nang marinig niya ang pagtatalo ng dalawang panig. Tila ang usapin ng pagpatay sa patay na baging sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang Heizuan ay ibinalik sa Eastern Emperor Sect, at ang Eastern Emperor Sect ay naniniwala na ang Northern Profound Sect ang lihim na nananakit sa kanilang mga disipulo. Hindi mo na kailangang isipin ito, alam mo na ang Eastern Emperor Sect ay humiling sa Beishuan faction na magkaroon ng isang itim na Daoist, at kailangan ng paliwanag, ngunit ang Beishuan faction ay hindi nakipagkaibigan o walang masabi.
Ang Eastern Emperor Sect ay hindi makalunok ng hininga na ito, at tiyak na nagpadala siya ng mga disipulo sa lahat ng dako upang magsimulang mag-pose na parang gusto niyang makipaglaban sa Beishuan Sect, at magsimulang magpilit. Bilang resulta, ang pangkat ng Beishuan ay tiyak na hindi makumbinsi, hindi pa banggitin na ang dawis na si Heichu ay nagdala ng kakaibang hayop tulad ng Frost Mist Ice Toad, ang pangkat ng Beishuan ay nagsisikap na hanapin ito. Kahit na talagang pinatay ni Heichu ang lantang baging, nangangahulugan ito na si Heichu ay naging isang master na nalampasan ang espiritu ng lupa, at ang Northern Profound Sect ay mas mag-iisip tungkol sa proteksyon, kaya paano pa hihintulutan ng Eastern Emperor Sect na magkagulo? Ang dalawang sekta ay pantay na sa lakas, at ni isa ay hindi gustong mawalan ng mukha. Sa sandaling nagkita ang mga alagad sa ibaba, sila ay nakipaglaban sa junction. Lumingon si Yefan, tinitingnan ang mga nasirang bahay sa lahat ng dako, ang mga mortal na namatay sa kaunos-lunos na kalye, at ang mga umiiyak na bata. Gusto mong lumaban, bakit kailangan mong lumaban sa lungsod na ito? Pumatay ng napakaraming mga inosenteng tao, hindi ka ba nakonsensya? Tanong ni Yefan. Medyo natigilan ang grupo ng mga monghe sa magkabilang panig, na parang hindi nila naiintindihan kung bakit ganoon ang sasabihin ng dawis na si Heichu. Tio Heikuan. Ito. Hindi ba normal ito? Ang mga mortal ay langgam. Nag-aaway tayong mga magsasaka, kaya bakit kailangan nating mag-alala tungkol sa kanila? Ang tao mula sa pangkat ng Beishuan, ang magsasaka na si Dan, ay tinanggap ito ng walang kabuluhan. Ang cultivator sa Eastern Emperor Sect ay ngumisi, "Hey Zuan, napakalupit at malupit mo sa amin Elder Withered Vine at Senior Brother Ming Rui, bakit ka nagpapanggap na matuwid dito?" Sumimangot si Yefan at tumingin sa mga bintana ng ilang bahay. Iyong pares ng mga mata na may takot, gulat at kawalan ng magawa. Kung ang mga monghe na ito ay talagang lumitaw sa ibabaw, magpapakita ba ang gayong mga mata sa lahat ng dako sa mundo? Sa sandaling naisip ito ni Yefan, unti-unting lumitaw sa kanyang mga mata ang pagpatay na layunin. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, higit sa 100 lumilipad na espada ang agad na lumitaw sa harap ni Yefan. Hindi maganda. Tumakbo. Matagal nang natakot ang mga cultivator ng Eastern Emperor Sect, ngunit pinilit lang nila ang kanilang lakas ng loob, ngunit nang makita nilang malapit na talagang kumilos si Heizuan, hindi pa rin sila nang ahas na gawin ito ng husto. Bagamat hindi nila naiintindihan kung bakit gagamit si Heizuan ng napakaraming Phaeacian sword fighting skills kapag gumawa siya ng hakbang, wala silang oras na mag-alala ng sobra. Tito Heichu, patayin sila. Ang mga cultivator ng pangkat ng Beishuan ay labis na nasa sabik. Ang pangkat ng Beishuan ay umikot mula sa loob, na nagsasabi na ang dawis na si Heichu ay may ilang pagkakataon na mawala ng napakatagal, at pagkatapos ay tumaas ng husto ang kanyang lakas. Matapos itong makita ngayon, mas kumbinsido sila sa mga tsismis sa sekta. Sa sandaling gumalaw ang puso ni Yefan, inutusan ni Jian Yi ang daan-daang lumilipad na espada na tumusok at tumagos sa iba't ibang direksyon. Whoosh whoosh. Sa makapal na tunog ng pagsira ng hangin, ang 12-12 ng mga magsasaka, maging sila ay mula sa Eastern Emperor Sect o Northern Profound Sect, ay nabigla nang makitang ang mga espadang ito ay umaatake sa kanila sa sobrang nakakatakot na bilis. Lumipad. Master. Tio Shi. Ang mga tao mula sa Eastern Emperor Sect ay tumatakbo lamang para sa kanilang buhay, ngunit ang mga tao mula sa Northern Profound Sect ay natulala. Bakit? Pinatay pa ng dawis na si Heihui ang kanyang sariling mga tao. Nang mapagtanto nilang hindi maganda ang sitwasyon at gustong mag-react, nalaman nilang hindi na talaga mapipigilan ang gayong lumilipad na espada. Isa-isa, ang layunin ng espada na sirain ang tuyo at bulok, na nakabalot sa lumilipad na espada, ay direktang tumagos sa katawan ng dosenang mga taong ito. Ang dugo ay nakakalat kung saan-saan, at ang mga taong lumilipad sa himpapawid upang tumakbo ay direktang binaril din. Sa halos 3 segundo, ang mga monghe ng dalawang paksayon ay nawalan ng sigla. Pagkatapos ng pagpatay ni Yefan, naglakad siya papunta sa batang babae na namatay ang ina. Ignorante pa rin ang batang babae. Sa pagtingin kay Yefan, medyo natakot siya, ngunit tumayo siya na may luha sa kanyang mga mata at hindi nang ahas na kumilos. Naglabas si Yefan ng isang maliit na tonic para sa pagpapalusog ng kaluluwa, inilagay ito sa bibig ng batang babae, at sinabing, "Kumain ka na." Naamoy ng batang babae ang bango ng tableta ng gamot, at hindi siya naglakas loob na labanan, kaya masunurin niyang ibinuka ang kanyang bibig at kinain ito. Napabuntong hininga si Yefan. Wala siyang masyadong magawa. Nang makita niya ang maliit na batang babae na ito, naisip niya ang kanyang anak na si Tuan Chuan at binigyan siya ng tableta para sa pagpapakain sa mga Diyos, na dapat tiyakin ang kanyang malusog na paglaki. Matapos gawin ang lahat ng ito, diretsyong tumalon si Yefan sa hangin, at pagkatapos ay malakas na sinabi, "Kung may dumating mula sa Eastern Emperor Sect at Beishuan faction, sabihin na lahat ito ay ginawa ng aking dawis na si Heichu." Pagkatapos magsalita, direktang umalis si Jian sa bayan ni Yefan. Sa isip ni Yefan, mayroon siyang bagong ideya sa oras na ito. Siguro masyado siyang mapagparaya sa maraming monghe sa sinaunang daigdig ng engkanto. Ang pag-iral ng grupong ito ng mga tao ay talagang hindi lamang isang potensyal na krisis sa mundong ibabaw, ngunit maging sa mga tao sa sinaunang mundo ng mga engkanto, wala talagang awa.
Tama si Emperor Juntian, maraming monghe sa sinaunang daigdig ng engkanto ang hindi kailanman lumabas sa panahon ng barbaric. Dito nagtago ang kanilang mga ninuno, ang grupo ng mahiyain at walang kakayahan na mga monghe. Sa halip na magmuni-muni at magpasalamat, ipinakita nila ang kanilang prestihiyo dito. Mayroong ilang mga monghe na medyo mababait, ngunit para sa karamihan ng mga monghe, ang mga mortal ay talagang mga langgam, at maaari silang pumatay ng basta-basta. Ito ay isang bagay na nakasanayan na nila. Ang grupong ito ng mga tao, kung titingnan ng kontemporaryong mga mata, ay walang pinagkaiba sa mga brutal na terorista, at wala man lang silang pananampalataya, puro pambubuli. Itinuturing nila ang kanilang sariling buhay bilang kayamanan, habang ang buhay ng mga mortal ay kinakailangan. May matinding tingin sa mga mata ni Ye Fan. Pagkatapos mag-isip ng plano, mabilis siyang lumipad ayon sa boundary line sa pagitan ng Northern Profound Sect at Eastern Emperor Sect. Dahil hindi nila tinatreto ang mga tao bilang tao, wala nang plano si Ye Fan na maging maawin, kaya hayaan siyang gamitin ang pagkakakilanlan ni Heichu para gumawa ng maraming gulo sa sinaunang mundo ng engkanto. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.